Isang mahirap na babae ang unang beses na naglakbay para magtrabaho. Hindi niya inaasahang napagkamalan siya ng siyam na tagapagmana. Huminto ang sasakyan sa harap ng babae at umarte siya. May bago ka na namang target. Pagkatapos, kinuha ng tagapagmana ang isang kahon ng tinapay at itinapon ito sa lupa. Ang kakaibang kilos ng tagapagmana ay medyo nakapagpalito sa babae. Lumabas na bago pa man, nagpunta ang tagapagmana sa isang cave para kumain at kasama rin ang kambal na kapatid na babae ni Taok Xiaoting na si Taok Xiaoti. Agad niyang napansin na hindi mayaman ang kabilang panig, ngunit marangal, kaya nagkusa siyang magsilbi. Kasabay nito, lihim niyang nakita ang room card ng binata. Kusang loob siyang nag-alok na dalhin ang kape sa kanyang silid. Naisip ni Taok Xiaodi, ngayon ang araw para baguhin ang aking kapalaran. Pagkatapos, nagbihis siya ng maganda para pumunta sa silid ng tagapagmana. Napansin niyang mahilig sa litrato ang kabilang panig, kaya humingi siya ng ilang larawan upang makuha ang atensyon ni Lian Sheng. Sinadya pa niyang mag-post ng kaakit-akit. Ngunit sa sandaling iyon, may tumawag mula sa labas. Lian Sheng, narito na ang aplikante para sa interview. Sige na at salubungin siya. Sige, kuya, dahil dito, napagkamala ni Taok Xiaodi na isa lang katulong si Lian Sheng. Agad siyang nagbago ng ugali at sinabihan itong burahin lahat ng larawan. Hindi rin nagpatalo si Lian Sheng. Sinabi niyang ordinaryo lang ang hitsura nito, pero hindi niya akalain na ganito ito kamanipulatibo. Hindi lang ako mapanlin lang, malakas din ako. Hindi niya akalain na sa pagkakataong ito ay mali ang pagkakakita niya kay Lian Sheng. Lumabas na siya pala ang bilyonaryong si. Alam ni Taok Xiaodi na ordinaryo lang ang kanyang hitsura at hindi makakakuha ng atensyon ng mayayaman, kaya naisipan niyang magpa-plastic surgery. Nang araw na iyon, may isang customer na nakalimutan ang kanyang pitaka nang umalis. Sa simula, gusto sana ni Taok Xiaodi na sundan ang customer para ibalik ang pitaka. Ngunit nang maisip niya ang operasyon, naisip niyang kailangan niya ng malaking halaga ng pera. Kaya, binaliwala niya ang ideyang ibalik ito at naisip na hihiramin muna at ibabalik na lang sa ibang pagkakataon. Hindi niya akalain na habang papunta siya sa ospital para mag-fill up ng application form, biglang tumawag si Taok Xiaodi. Lumabas na ng suriin ng gwardiya ang kamera. Nalaman nilang hawak ni Taok Xiaodi ang pitaka ng customer. Nagkamali silang napagkamalan si Taok Xiaoting bilang si Taok Xiaodi. Pagkatapos panoorin ni Taok Xiaoting ang surveillance camera, nahalata niya na napagkamalan siyang kapatid niyang babae. Ngunit nang tawagan niya si Taok Xiaodi, naghahanda na ito para sa operasyon. Walang magawa si Taok Xiaoting kundi lumabas ng palihim upang pigilan ang kanyang kapatid sa paggawa ng kalokohan. Ngunit patuloy siyang hinahabol ng mga gwardiya. Nang malapit na siyang mawala ng lakas, biglang mailumitaw na isang matandang lalaki sa likuran niya. Sinabi ng lalaki na kaya niya itong ihatid ng kaunti. Dahil dito, nakatakas siya mula sa kanila. Ngunit huli na nang dumating siya sa ospital. Sinabi ng nurse na nasa operasyon ang kapatid ni Taok Xiaoting at maaaring mapanganib sa buhay ang pagputol nito. Sa oras na ito, nakatanggap muli si Taok Xiaodi ng tawag mula sa gwardiya na kung hindi siya babalik sa loob ng 30 minuto ay ipapatawag nila ang pulis. Nag-aalala siyang maapektuhan ang kanyang kapatid, kaya ang mabait na si Taok Xiaoting ay naghandang bumalik. Pagkalabas pa lang niya ng pinto ng ospital, nakita niya na naroon pa rin ang matandang lalaki na naghatid sa kanya kanina. Dahil sa pagmamadali, hindi na nag-isip pa si Taok Xiaoting. Humingi siya ng tulong sa matandang lalaki na ihatid siya pabalik sa pinagtatrabahuhan ng kanyang kapatid. Hindi niya akalain na pagdating nila sa lugar, kahit nahalugugin niya ang kanyang buong katawan, ay hindi sapat ang pera niya para sa pamasahe. Ang matandang lalaki ay mabait din at idinagdag ang kanyang numero ng telepono at sinabing bayaran na lang sa susunod. Ngunit ang tunay na pagkakakilanlan ng matandang lalaki ay ang domineering na si Lian Sheng. Nilalapitan niya si Taok Xiaoting ng may layunin dahil kahapon, matapos niya itong banggain, napulot ni Taok Xiaoting ang kanyang is. Sa loob nito ay mailihim na hindi dapat malantad upang mabawi ang SSB, nagpanggap siyang driver. Sa kabilang banda, muling nakita ni Taok Xiaoting si Lian Sheng dahil sa pagpapanggap na siya ang may kasalanan sa halip ng kanyang kapatid. Lumabas na siya ang may-ari ng shopping center na ito. Dahil sa pagkaunawa niya kay Taok Xiaoting, pinarusahan siya ni Lian Sheng na linisin ang banyo. Hindi niya akalain na sa sandaling iyon ay dumating ang kasintahan ni Taok Xiaodi. Napagkamalan niyang kasintahan niya si Taok Xiaoting. Dahil sa pagtingin ni Taok Xiaodi na ordinaryo ang kanyang hitsura, nagpa-plastic surgery siya at nagkaroon ng bagong mukha na nagbigay sa kanya ng labis na kumpiyansa. Naisip niyang hindi siya bagay sa kanyang mahirap na kasintahan, kaya sinabihan niya ang kanyang kambal na kapatid, si Taok Xiaoting, na makipaghiwalay sa kanyang kasintahan para sa kanya. Ngunit ang mabait na si Taok Xiaoting, hindi niya masabi ang tungkol sa pakikipaghiwalay upang sirain ang pagsisikap ng lalaki. Malungkot na naglakad si Taok Xiaoting sa kalsada dahil hindi pa niya natatapos ang pakikipaghiwalay. Nagkataon na nakasalubong niya si Lian Sheng. Ngunit hindi alam ni Taok Xiaoting na sinadya talaga ni Lian Sheng na lapitan siya, kaya sila nagkakasama ng paulit-ulit. Ang layunin niya ay kunin ang ESB na nahulog niya roon. Habang nag-uusap, nalaman ni Lian Sheng na ang magandang bihis ni Taok Xiaoting ngayon ay upang magpanggap na ang kanyang ate para makipaghiwalay sa kasintahan nito. Para pasalamatan si Lian Sheng sa pag-aalaga sa kanya nitong mga nakaraang araw, nagpa siya si Taok Xiaoting na yayain itong kumain. Hindi titigil sa pagkain at pag-inom hanggat hindi nalalasing. Sinamantala rin ni Lian Sheng ang pagkakataong ito upang ihatid si Taok Xiaoting pauwi. Habang siya ay mahimbing na natutulog, naghanap siya ng FSB sa lahat ng dako. Sa kasamaang palad, wala siyang nakita. Kaya naisip ni Lian Sheng, baka nasa kay Taok Xiaodi ang EX. Sa gitna ng investigasyon, mabilis na natuklasan ni Lian Sheng na ang babaeng kasama ni Taok Xiaoting nitong mga nakaraang araw ay malamang na ang kanyang kapatid na nagpa-opera. Naisip niya na madalas pumupunta si Taok Xiaoting sa Beauty Institute, kaya pinasuri niya ito sa kanyang kaibigan. Sa kabilang
kabilang banda, nakatanggap si Taok Xiaodi ng text message mula sa kanyang kasintahan at saka lang niya napagtanto na hindi pa tapos ang kapatid niya sa gawain. Ginagaya mo na naman ako para aliwin ang kanyang damdamin, di ba? Pinagtatawanan ni Taok Xiaoting ang kanyang kapatid na mahilig sa pagmamalaki na handang isantabi ang kanyang kasintahan para lang gumanda. Kaya nakipagkita siya sa kanyang kapatid, kahit na wala kang magandang hitsura, makakahanap ka pa rin ng magandang trabaho. Bakit hindi tayo maglaban para tingnan kung sino ang makakahanap ng trabaho muna? Huwag kang magmayabang, talo ka na. Ang kapatid na babae ay nag-apply para sa trabaho sa isang nightclub. Agad na napansin ng manager ang kanyang natatanging kagandahan. Sa kabilang banda, ang kapatid na babae ay kabaliktaran. Ang isang ordinaryong tao na tulad niya ay makakahanap lamang ng ordinaryong trabaho. Bilang resulta, hindi lang maliit ang sahod, kundi wala ring dignidad. Mukha siyang wala sa ayos at mainitin pa ang ulo. Ngunit ang mga kilos ni Taok Xiaoting ay napansin ng isang customer sa malapit. Nakita nilang sinadya nilang lapitan si Taok Xiaoting habang siya ay malungkot. Sinasabi na lahat ay galing sa probinsya, alam ang hirap ng pagtatrabaho sa labas. Matapos mag-usap sandali, nakita nilang hindi pa naunawaan ng babae ang mundo. Nagpanggap na mabait ang kanyang mga kasama at sinabihan siyang magtrabaho sa kanilang kumpanya na sinasabing hindi mahalaga ang hitsura ng kumpanya, kailangan lang ng isang taong nagsasalita ng standard na Mandarin upang magsilbi at magkakaroon ng $5,000 bawat buwan. Isang magandang pagkakataon na ito, agad na pumayag si Taok Xiaoting nang hindi na nag-iisip pa. Ngunit habang papunta, nag-iwan pa rin siya ng paraan para makatakas, maingat na inoobserbahan ang paligid. Pagdating niya sa lugar, napansin ni Taok Xiaoting na may mali. Hindi lang luma ang kumpanya, kundi nasa malayong lugar pa. Pagpasok niya sa kumpanya, ang kanyang intuisyon. Ang intuisyon ni Taok Xiaoting ang nagsabi sa kanya na baka naloko na siya. Ang ugali ni President Yang ay tuluyang nagbago. Binigyan niya siya ng dokumento at sinabihang isaulo ito. Nang makita ang nilalaman, nalaman ni Taok Xiaoting na isang scam company pala ito. Ngunit huli na para umalis. Gusto mong umalis? Sige, pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Kailangan mong matagumpay na makipagtulungan sa amin sa isang order. Kung hindi, paano ka namin hahayaang umalis ng ganoon? Malinaw na taktika lang ito ng pagpapaliban ng kanilang. Kaya, nagkunwari si Taok Xiaoting na pumayag. Habang nagtatrabaho, nakipag-ugnayan siya sa kanyang kapatid. Ngunit si Taok Xiaodi ay abala sa panghuli ng gintong isda. Walang pag-aatubili niyang pinatayan ang tawag. Yakap-yakap ni Taok Xiaoting ang isang maliit na pag-asa. Kinontak niya ang matandang lalaki na nagpanggap na driver ng motorsiklo. Napansin ni Lian Sheng na ang numero ng telepono na tinawagan ni Taok Xiaoting ay hindi kanya at ang numero naman ni Taok Xiaoting ay naka-off, kaya nahulaan niyang baka naloko si Taok Xiaoting. Sinabihan siya ni Lian Sheng na iwanan ang impormasyon at isinulat niya lahat sa kanyang notebook. Pagkatapos, sa gitna ng investigasyon, natagpuan nila ang isang gusali na ang lokasyon ay halos kapareho ng paglalarawan ni Taok Xiaoting. Bukod pa rito, natuklasan din nilang nasa loob si Taok Xiaoting. Kaya, agad silang nagulat sa pulisya at sa huli ay nailigtas ang mga babaeng ito. Kailangang magmadali si Lian Sheng pabalik para sa isang pulong, kaya naihatid lang niya si Taok Xiaoting sa kalapit na hintuan ng bus. Hindi nagtagal pagkatapos makauwi ni Taok Xiaoting. Hindi pa niya alam ang dahilan, hinila na siya ng kanyang kapatid sa loob ng aparador para magtago. Dahil si Taok Xiaodi ay nagdala ng isang gintong isda, ayaw niyang sirain ng kanyang kapatid ang pagkakataong ito. Ngunit, sa sandaling magsisimula na silang maging intimate, biglang lumabas si Taok Xiaoting na ikinagulat ng lalaki. Dahil dito, naisip ng lalaki na gusto siyang videohan ni Taok Xiaodi para bantaan siya. Pagkatapos masira ang magandang pagkakataon, nakipag-away si Taok Xiaodi sa kanyang kapatid. Sa galit, lumipat si Taok Xiaoting. Sa lugar na ito na walang kamag-anak, si Taok Xiaoting, na walang pera, ay tanging kay Lian Sheng lang makahingi ng tulong. Tinanong niya ito kung mayroon bang murang motel sa lugar na ito. Nang malaman ni Lian Sheng na walang matutuluyan si Taok Xiaoting, pinauwi niya ito ng may kabaitan. Ngunit upang hindi maghinala si Taok Xiaoting, kinailangan niyang magsinungaling na ang bahay ay pag-aari ng kanyang matalik na kaibigan. Ngayon, nasa ibang bansa na ang kaibigan niya at pansamantala siyang nakatira doon para makatipid. Pagkatapos, tinuruan ni Lian Sheng si Taok Xiaoting ng ilang kasanayan sa pagtatanggol sa sarili upang maiwasan siyang makatagpo muli ng masasamang tao sa labas at hindi makapagpatanggol sa sarili. Isang masayang araw ang lumipas at muling nagpasalamat si Taok Xiaoting kay Lian Sheng sa pagtulong sa kanya. Bagamat nasa labas siya, hindi niya naramdaman ang pag-iisa. Nag-aalala si Lian Sheng at tinawagan si Taok Xiaoting upang tanungin kung nasaan ito. Ngunit ayaw ni Taok Xiaoting na patuloy siyang abalahin. Kaya kailangan niyang magsinungaling na nakahanap na siya ng trabaho para hindi ito mag-alala. Walang mapuntahan si Taok Xiaoting kaya napilitan siyang magpunta sa isang internet cave. Nakahanap siya ng trabaho bilang photographic assistant online na may kasamang pagkain at tirahan. Hindi na makapaghintay si Taok Xiaoting na dalhin ang kanyang bagahe doon, kaya nagkaroon na siya ng trabaho. Sa kabilang banda, nalaman ni Lian Sheng na ang kapatid ni Taok Xiaoting ay nagpa-plastic surgery nga at nagtatrabaho sa isang nightclub. Para mabilis na makuha ang FSD,
Xiaodi. Sinabihan ni Lian Sheng ang kanyang kaibigan na direktang tanungin si Tao Xiaodi kung nakita niya ang isang silver list. Naalala rin ni Tao Xiaodi na kahapon, habang naglilinis ng mga gamit ng kanyang kapatid. Nakakita siya ng ganoong EXP sa ilalim ng mesa. Sinabi ni Tao Xiaodi na kung gusto niyang bawiin ito, kailangan siyang bigyan ng $30,000. Nag-alinlangan sandali si Lian Sheng bago pumayag at sinabi sa kanya na sa susunod na 3 oras ay magaganap ang transaksyon. Kaya, nagmamadaling bumalik si Tao Xiaodi para kunin ang EXP. Pagka-uwi niya, nakita niyang nawawala ang EXP. Tinawagan niya si Tao Xiaoting at doon niya nalaman na kinuha na ng kanyang kapatid kasama ang kanyang mga gamit. Nagmamadaling tumakbo si Tao Xiaodi doon. Hindi niya akalain na magkakilala pala si Lian Sheng at ang boss ni Tao Xiaoting. Naghahanda siyang mag-copy ng ilang dokumento, kaya sinabihan niya si Tai Chai na kunin ang EXP. Hindi niya akalain na aksidenteng nabuhos ni Tai Chai ang kahon ng mga gamit sa tabi at doon niya nakita ang EXP ni Lian Sheng. Hindi niya inakala na ang laman ng EXP ay mga larawan ng pagliliwaliw ng namatay na ama ni Lian Sheng. Nagkabanggaan sina Lian Sheng at Tao Xiaoting nang hindi sinasadya. Pagka-uwi niya, saka lang niya nalaman na ang EXP na naglalaman ng mahahalagang larawan ay nakuha ni Tao Xiaoting. Upang palihim na mabawi ang EXP, nagpanggap siyang driver ng motorsiklo at nilalapitan si Tao Xiaoting araw-araw. Sa wakas ay nahirapan siyang makuha ang EXP, ngunit nawala na ang lahat ng nilalaman nito. Upang malaman ang dahilan, kinailangan ni Lian Sheng na makipagkita sa kanyang matandang kaibigan na nagmamay-ari ng isang photo studio. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay dito pala nagtatrabaho si Tao Xiaoting. Upang hindi mabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, gusto rin niyang malaman kung bakit nawala ang mga nilalaman ng EXP. Agad na nakaisip ng paraan si Lian Sheng. Ilagay mo rito. Matapos makumpirma na tuluyan ng umalis si Tao Xiaoting sa lugar, nagmadaling nagtanong si Lian Sheng tungkol sa VSB. Sa oras na ito, nalaman niyang inilipat ni Lian Sheng ang lahat ng file sa VSB sa kanyang computer para tulungan si Tai Chai na mag-copy ng mga bagay. Ngunit bago pa man matapos ni Tai Chai ang pag-copy sa VSB, nakatanggap si Lian Sheng ng tawag at kailangang bumalik sa kumpanya para sa isang pulong. Dahil dito, nagalit si Lian Sheng dahil ang laman ng EXP ay ang mga larawan ng paglalakbay at paglilibang ng namatay na ama ni Lian Sheng. Para lamang manatili ang magandang impresyon sa puso niya, binili ng anak ni Lian Sheng ang lahat ng ito mula sa mga mangangaso ng balita sa halagang $500,000. Ngayon, malaki ang posibilidad na ilalabas sa publiko ang mga larawan sa pulong. Nagmamadaling tumakbo si Lian Sheng sa kumpanya. Sa sandaling bubuksan na ang file na naglalaman ng mga larawan, sumugod si Lian Sheng sa bulwagan. Saan na ang pulong? Nasa bahagi na tayo ng market research data. Ako ang gumawa ng data na ito. Mas magiging malinaw kung ako ang magpepresenta. Lumabas na si Lian Sheng ang direktor ng kumpanyang ito. Upang suportahan si Lian Sheng na manatili sa posisyon ng chairman ng kumpanya, bumalik siya sa kumpanya upang alisin ang panganib na dulot ng mga larawan habang tumatawag si Lian Sheng. Palihim na binura ni Lian Sheng ang lahat ng larawan sa kanyang telepono. Akala niya ay hindi na niya muling makakausap si Tao Xiaoting pagkatapos nito. Ngunit sa gabi, nakatanggap siya ng tawag mula rito. Lumabas na kinaumagahan, pinuntahan ni Lian Sheng si Tai Chai at nagkataong nakasalubong si Tao Xiaoting. Napagkamalan niyang si Tao Xiaodi ito at inakala niyang mapanlin lang ito, kaya sinabihan niya si Tai Chai na paalisin siya. Kaya, nasaktan si Tao Xiaoting at tanging kay Lian Sheng lamang niya mailabas ang kanyang damdamin. Sa gabay ni Lian Sheng, sumigla muli si Tao Xiaoting. Kahit na pinagkamalan, kailangan pa rin niyang tapusin ang huling araw ng trabaho ng maayos basta't wala siyang ikinahihiya sa sarili. Ang kilos na ito ay nagpatouch kay Tai Chai. Akala niya si Lian Sheng. Malaki ang pagkakamali niya kay Tao Xiaoting, kaya nagpa siya siyang panatilihin ito sa trabaho. Sa kabilang banda, umuwi si Tao Xiaodi upang bisitahin ang kanyang ina. Matapos ang operasyon, napagkamalan siyang magnanakaw ng kanyang ina at muntik na siyang bugbugin. Buti na lang at nakapagpaliwanag siya sa oras kaya nagkakilala ang mag-ina. Sa oras na ito, umuwi ang kasintahan ni Tao Xiaodi para bisitahin ang ina nito. Saka lang niya nalaman na gustong makipaghiwalay ni Tao Xiaodi sa kanya at nagpa-plastic surgery pa ito. Sa simula, ang nakita niya ay si Tao Xiaoting at inutusan siya nitong magpanggap bilang siya para makipagkita sa kanyang kasintahan. Ang layunin ay makipaghiwalay para sa kanya. Bilang resulta, lumambot ang puso ni Tao Xiaoting at ayaw siyang saktan, kaya hindi niya masabi ang pangalan. Kaya, hinanap ni Wei si Tao Xiaoting. Galit na pinagalitan siya sa pagpapanggap na si Tao Fair para dayain siya. Ang saya, di ba? Pareho lang ang hitsura, kaya kaya mo akong paikot-ikutin, di ba? Hindi ba tama ang isinulat mo? Ibabalik ko sa iyo. Pero ang mga salitang ito ay nagkataong narinig ni Chao Ying-shu. Dito lang niya naintindihan na si Tao Fair ay kambal na kapatid niya. Mula noon ay hindi niya pala naintindihan siya. Kamusta, Tao Xiaoting? Formal akong humihingi ng paumanhin sa iyo. Hindi niya inakala na pagkatapos malaman ni Chao Ying-shu ang lahat, may kakaibang damdamin siyang naramdaman para kay Tao Xiaoting. Pero habang nalulungkot si Tao Xiaoting, ang iniisip niya ay si Lian Sheng. Dahil sa tuwing malungkot siya, si Lian Sheng ay gagamit ng mga kilos at salita para pasayahin siya. Kapag lumabas siya kasama si Taiki, isang maliit na kilos lang ay nalaman ni Tao Xiaoting ang kanyang talento
talento sa kulay. Kung makahanap siya ng magandang direksyon, tiyak na magkakaroon siya ng tagumpay sa hinaharap. Kaya nagpa siya si Taok Xiaoting na mag-apply para sa trabaho bilang beauty consultant. Pero binaliwala lang siya ng kalaban. 7 beses nang nabigo si Taok Xiaoting sa pag-a-apply ng trabaho pero hindi siya sumuko. Sanay na rin naman siya sa kanyang ordinaryong hitsura kaya sinubukan niyang mag-apply para sa trabahong tagapaglinis. Basta makatayo lang siya sa kumpanya, magkakaroon din siya ng pagkakataon na lumipat bilang beauty consultant sa huli. Mabilis matuto si Taok Xiaoting mula pa pagkabata. Habang nakapila ay napansin niya na nakatagilid ang karatula sa tabi kaya kusa niya itong itinama. Hindi niya inakala na ang kilos na ito ang dahilan kung bakit siya agad natanggap dahil ang karatula na iyon ay ang mismong topic ng kanilang interview ngayong araw. Hindi niya inakala na sa unang araw niya pa lang sa trabaho, nalaman ni Taok Xiaoting na nagtatrabaho rin dito ang kanyang ate. Teka, hindi tayo magkapareho. Natanggap ka ng leader, di ba? Aalagaan na lang kita ng mas mabuti simula ngayon. Bukod pa rito, nakapasok siya sa pamamagitan ng pamamahala habang si Taok Xiaoting ay nakapasok lang sa pamamagitan ng staff. Lumalabas na ang ate niya para lang makalapit sa chairman ng grupo. Si Chao Yingshu ay nag-apply para maging beauty consultant. Ngunit dahil wala siyang edukasyon at kasanayan, bumagsak pa rin siya. Ngunit nagkataon na nakilala niya ang direktor, si In Iwang ng housekeeping department, kaya inirekomenda niya ang sarili niya. Sakto naman na gusto ni Direktor Wang na makahanap ng ilang babaeng maganda ang hitsura para maging mukha ng housekeeping department, kaya pumayag siyang pasukin si Tao Fe. Ang resulta, pagkatapos nilang mag-report para magsimula sa trabaho, nalaman nilang housekeeping work lang din pala ang gagawin nila. Hindi ba't may mga pribilehiyo ang iba? Bakit sila rin ay housekeeping work lang ang gagawin? Pagkatapos, nagpalit sila ng uniforme at nagsimulang maging pamilyar sa shopping center sa ilalim ng gabay ng team leader. Muli, si Tao Fe ay tumingin kung saan-saan sa direksyon ng chairman. Nagpanggap siyang masakit ang tiyan at pumunta sa banyo. Ang totoo, umakyat siya sa itaas at nagpanggap na naglilinis ng sahig. Ihintayin niya na lumapit si Chao Yingshu at sadya siyang magkakaroon ng aksidente para makuha ang atensyon nito. Si Chao Yingshu, na may mabuting puso at lumapit para tumulong, ay nakilala siya. Hindi ba ikaw ang kababayan ni Taok Xiaoting? Tao Fear. Tama, Tao Fear. Para itago ang kanyang pagkakakilanlan, nagsinungaling si Tao Fear na siya si Fear. Kasi, kung nalaman ni Chao Yingshu na siya ang ate ni Taok Xiaoting, ang paghamak niya rito sa hotel noon ay magiging dahilan para iwasan siya ng goldfish na ito. Pagkatapos, sinadya ni Tao Fear na magkunwaring natapilok at hiniling kay Chao Yingshu na dalhin siya pabalik sa kanyang trabaho. Ito rin ang naging dahilan ng pagkalito ng lahat. Sa kabilang banda, pansamantalang inatasang linisin ni Taok Xiaoting ang opisina ng general manager. Nagkataon na nakita siya ni Lian Sheng. Natakot siya at dali-daling nagtago sa isang sulok pagkatapos ay nagmamadaling bumaba. Kinuha ni Lian Sheng ang listahan ng mga empleyado. Ngayon lang niya nalaman na si Taok Xiaoting ay nagtatrabaho na sa housekeeping department. Pagkatapos nito, bumaba siya at nakita ang 6 na empleyado na kinuha ni Direktor Wang. Sinabi niya na ang mga taong ito ay magiging image representative ng kumpanya sa hinaharap. Dahil dito, nagalit si Lian Sheng. Agad niyang inutusan ang EC na paalisin ang lahat ng taong ito. Ang resulta, gumamit si Direktor Wang ng katusuhan. Pinatalsik niya ang grupo ni Tao Fair na sabay-sabay na pumasok at nagsinungaling pa na utos ito ni Lian Sheng. Inutusan niya ang team leader na sumunod, ngunit hindi naniwala ang team leader na gagawin iyon ng general manager, kaya nilabanan niya ang posibleng kaparusahan para tanungin si Lian Sheng. Ngayon lang nalaman ni Lian Sheng na dinaya siya ni Direktor Wang. Kaya naman tinawagan niya si Direktor Wang para tanungin kung bakit niya binago ang listahan ng mga pinaalis sa trabaho. Sinabi ni Direktor Wang na ginawa niya iyon para sa ikabubuti ng kumpanya at gusto niyang panatilihin ang mga talento. Kaya nagmungkahi siyang gamitin ang kakayahan para malaman kung sino ang mananatili at sino ang aalis. Hindi na makakatanggi si Lian Sheng sa mungkahi na ito, kaya pumayag siyang paglabanin ang dalawang grupo. Sa huli, kung sino ang may mas mataas na porsyento ng suporta ng customer ang mananatili at ang kabilang grupo naman ang paalisin. Kaya naman, nakaisip si Taok Xiaoting ng paraan, ngunit pagkatapos marinig ng kanyang mga kasamahan, nawalan sila ng pag-asa. Inakala nilang hindi sila makakatapat sa grupo ni Tao Fair, sa hitsura man o sa koneksyon. Hindi nakuha ni Taok Xiaoting ang suporta ng lahat. Siya lang mag-isa ang makapag-organisa ng eksena, pero hindi niya alam kung paano ayusin. Sa oras na ito, tumawag siya kay Lian Sheng para humingi ng tulong. Hello, yung iye, tulungan mo ako. Ngayon ay break time, hindi ako 24 oras na pribadong driver. Pinipilit ni Taok Xiaoting na pumunta siya, kaya napilitan si Lian Sheng na pumunta. Ayon sa paraan ni Taok Xiaoting, pumunta sila sa isang kindergarten para kumuha ng ilang palamuti sa play area. Pagkatapos, tinawag nila ang grupo ni Taiki para tumulong. Hindi niya inakala na pagkakita pa lang ni Taiki kay Lian Sheng ay agad itong bumati. Nagulat si Lian Sheng at kailangan niyang pigilan ito. Tahimik niyang sinabi na hindi alam ni Taok Xiaoting ang kanyang pagkakakilanlan. Akala niya ay driver lang siya ng motorsiklo at nagpakilala pa siya sa huwad na pangalan na Yuen. Pinaalalahanan ni Lian Sheng si Taiki na huwag niyang ipagkanulo ang kanyang pagiging general manager. Pagkatapos, sinimulan nilang iguhit ang kanilang mga moral ayon sa plano ni Taok Xiaoting. Iguhit nila ang kanilang mga likha sa itaas at nag-iwan ng espasyo sa ibaba para kulayan ng mga bata. Hindi nila inakala na sa oras na iyon ay dumating ang security para paalisin sila. Buti na lang at
at may dalang gamit si Lian Sheng. Nakilala ng security na si Lian ang general manager. Sa utos ng general manager, walang sino man ang manggugulo sa kanila mula ngayon hanggang umaga. Nakita ni Taok Xiaoting na sa ilang salita lang ay napaniwala ni Lian Sheng ang security. Matapos ang maraming pagsisikap, natapos din nila ang layout ng palaruan ng mga bata. Ang grupo ni Taiki ay pagod na pagod at nakahiga na sa lupa at natutulog. Habang nag-uusap sina Taok Xiaoting at Lian Sheng, dahil sa sobrang pagod, hindi niya namalayan na napasandal na siya sa dibdib ni Lian Sheng. Matapos ang ilang panahon ng pagkakakilala, matagal nang nagkaroon ng damdamin si Lian Sheng para sa kanya. Tinulungan niya itong punasan ang pintura sa mukha nito at maingat siyang niyakap at inilagay sa tabi. Kinabukasan, ang grupo ni Tao Fear ay, ayon sa ideya ni Direktor Wang, nag-organisa ng isang art exhibition. Malinaw na sa simula pa lang ay nakakuha na ito ng maraming customer. Dinala pa ni Direktor Wang si Chao Yingshu para bisitahin at sadyang itinuro na pinalamusyan niya ang shopping mall ayon sa art style na gusto nito. Nakita ni Tao Fear ang pagdating ng chairman. Ginawa rin niyang pagkakataon ito para mapalapit ang kanilang relasyon. Inakbayan niya si Chao Yingshu at lumakad sila papunta sa entablado. May kaunting paraan din ang babaeng ito. Ang laro ng mga bata ni Taok Xiaoting sa kabilang panig ay abala rin. Mabilis na lumabas ang resulta ng paligsahan. Ang grupo ni Tao Fear ay mas marami ng isang boto kaysa kay Taok Xiaoting. Nangangahulugan ito na ang lahat ng 6 na miyembro ng grupo ni Taok Xiaoting ay matatanggal sa trabaho ayon sa dating patakaran. Bagaman nabigo si Lian Sheng, wala siyang magawa kundi sumunod. Ang dalawang direktor na sinawang sa tabi ay lihim na nagala. Hindi nila inakala na sa sandaling ito, natuklasan ng team leader na mayroong 2 blankong tiket sa tiket ng grupo ni Tao Fear. Nangangahulugan din ito na dapat ibawas ang 2 tiket ng grupo ni Tao Fear. Kaya ang bilang ng mga tiket ng grupo ni Taok Xiaoting ay mas marami ng isang tiket. Agad na sumigla si Lian Sheng. Maging si Chao Yingshu kanina ay ngumiti na rin. Nanalo ang grupo ni Taok Xiaoting dahil sa kanilang pagsisikap. Si Tao Fear naman, dahil sa kanyang mga naunang plano at sa tulong ni Direktor Wang, ay nagtagumpay ring mapahanga si Chao Yingshu. Isang araw, habang nagtatrabaho ang magkapatid sa parehong kumpanya, nakatanggap si Tao Fear ng tawag mula sa chairman at direkta nitong tinawag si Taok Xiaoting sa opisina. Ngunit si Tao Fear, na pursigidong umangat, ay inakala na ito ay isang pagkakataon. Hindi niya sinabi sa kanyang kapatid at siya mismo ang nagdala ng toolbox. Nang makita ni Chao Yingshu na hindi si Taok Xiaoting ang dumating, agad siyang sumimangot. Nagsinungaling si Tao Fear na abala si Taok Xiaoting. Kaya siya na mismo ang dali-daling pumunta. Pagkatapos, habang nililinis niya ang basag na salamin, sinadya niyang sugatan ang kanyang kamay. Nahihiya siyang humingi ng tulong kay Chao Yingshu na tingnan ito. Kinuha pa nito ang panyo niya para balutin ang kamay niya. Maya-maya, sinabi niya na may importante siyang kailangang gawin at dali-dali siyang pinaalis. Ang totoo, gusto ni Chao Yingshu na makita si Taok Xiaoting kaya nagpadala siya ng lokasyon para magkita sila. Ang resulta ay, ayaw ni Taok Xiaoting na magkaroon ng isang kaibigang presidente at makapasok sa trabaho sa pamamagitan ng e-backdoor. Gusto lang niyang umasa sa sarili niyang pagsisikap. Nakita ni Tao Fear ang eksenang ito. Kaya, dahil sa selos, sinadya niyang pahirapan ang kanyang kapatid. Minsan ay pinapaayos niya ang mga litrato na hugis bentilador. Minsan naman ay pinapapalitan niya ng hugis bilog. Ano ba talaga, hugis bentilador o bilog? Ako ang amo mo, kung ano ang sabihin kong ayusin mo, ayusin mo. Sa oras na iyon, nakita ni Tao Fear na papalapit ang chairman. Agad niyang inutusan ang kanyang kapatid na bumaba at nagkunwari siyang masipag na nagtatrabaho. Nang makapasok si Chao Yingshu, sa loob ng paningin niya, kahit delikado, nagpatuloy pa rin siya sa paggamit ng ipa-employ. Hindi lang niya nakuha ang atensyon ng chairman, kundi naging dahilan pa ito para sisihin ni Chao Yingshu si Taok Xiaoting tungkol dito. Agad na napansin ni Direktor Wang ang ipa-employ ni Tao Fear. Kasabay nito, ipinunto rin niya na maaaring lapitan si Direktor Wu dahil siya ang stepmother ni Chao Yingshu. Itinuring ni Direktor Wu si Chao Yingshu na parang sarili niyang anak. Sinugod niya ang magkabilang panig ng sabay-sabay. Makakatulong ito sa kanya para masiguradong makukuha niya si Chao Yingshu. Kaya naman, batay sa gusto ni Direktor Wu, nagboluntaryo si Tao Fear sa nursing home na madalas niyang puntahan. Nagkataon na nakita niya ang isang matandang babae na nasasakal. Dahil nakapag-aral na si Tao Fear, dali-dali siyang lumapit para tumulong. Ginamit niya ang kanyang daliri para tanggalin ang pagkain. Nagkataon na nakita ni Direktor Wu ang eksenang ito. Kaya, hindi lang nagbigay ng magandang impresyon si Tao Fear kay Direktor Wu, kundi nalaman din niya na nagtatrabaho ito sa kanilang kumpanya. Sa kabilang banda, para maging beauty consultant si Taok Xiaoting, sa tuwing may libre siyang oras, humihingi siya ng tulong sa team leader para turuan siyang mag-makeup. Nang makita niyang single pa ang team leader, iminungkahi ni Taok Xiaoting na ipakilala niya ang isang kadate. Kaya agad niyang tinawagan si Lian Sheng at sinabihan itong magbihis ng maayos bukas at huwag kalimutang magdala ng baukwet ng bulaklak. Hindi alam ni Lian Sheng ang sitwasyon, ngunit dumating pa rin siya sa takdang oras. Nang makita niya na kasama ni Taok Xiaoting si Wang Baozhu, sa takot na malaman ni Baozhu ang kanyang pagkakakilanlan, mabilis niyang ginamit ang baukwet para takpan ang kanyang mukha at umupo sa likuran. Nang marinig niyang nag-uusap ang dalawa, nalaman ni Lian Sheng na si Taok Xiaoting mismo ang nag-ayos ng kanyang blind date. Tiyak na hindi niya ito matatanggap. Agad siyang
nagpadala ng mensahe kay Taiki para humingi ng tulong. Habang kinukuhanan ni Liansheng ng litrato si Taiki, pinakinggan niya ang pagpapakilala ni Tao Xiaoting kay Wang Baozhu. Kay Baozhu na siya ay isang mapagkakatiwalaang tao. Ngunit nang tanungin ni Ate Baozhu si Tao Xiaoting, bakit hindi mo na lang panatilihin ang isang mabuting tao na tulad niya para sa sarili mo? Hindi mo alam kung gaano siya katanda sa akin. Hindi tayo bagay. Ang mga salitang ito ay tumama sa sensitibong bahagi ni Liansheng. Pagkatapos, para hindi mahuli si Taiki, nagpadala siya ng mensahe para palabasin si Tao Xiaoting. Sinasabi na hindi niya mahanap ang daan at kailangan niya ng tulong nito para sunduin siya. Nang malapit na ang oras, lumabas siya para salubungin si Tao Xiaoting. Sinasabi na nakilala na niya si Baozhu at hindi sila bagay. Pagkatapos niyang ibigay ang mga bulaklak kay Tao Xiaoting, umalis siya ng mailungkot. Agad pagkatapos nito ay sinabihan niya si Taiki na mabilis na umatras para hindi mahalata ni Tao Xiaoting ang kanyang pagdating. Ang resulta ay nagkasundo sina Taiki at Baozhu at nakatanggap pa ng mensahe para sa isang weekend date sa chairman. Sinabihan niya ang bagong babaeng empleyado na mag-organisa ng birthday party para sa direktor. Sinasabi lang sa kanya na ang direktor ay isang henyo sa negosyo, 35 taong gulang pa lang. Para maging matagumpay ang party na ito, pumunta si Tao Xiaoting sa bahay ni Liansheng, umaasang makakakuha ng inspirasyon mula sa kanya. Mausisa si Liansheng kung sino ang kabilang partido, ngunit naisip ni Tao Xiaoting na kahit siya ay hindi pa nakikita ang direktor, lalong hindi alam ni Liansheng, kaya hindi niya sinabi sa kanya. Dahil sa inggit, nagbigay si Liansheng ng isang hindi magandang mungkahi. Akala niya ang gloomy uncle sa kanyang mga sinabi. Tiyak na gusto ang tema ng kabataan. Sa ganoong paraan, malilinis ang lahat ng dumi sa puso. Walang nakakaalam na si Liansheng mismo ang direktor ng kanilang kumpanya, at si Liansheng mismo ay walang alam, kaya nagsiselos siya sa sarili niya. Nakakuha si Tao Xiaoting ng inspirasyon at agad na inorganisa ang lahat. Sinimulan nilang ayusin ang tema ayon sa Campus Youth. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, nagsinungaling si Chao Yingshu na abala siya at tinawag si Liansheng sa kumpanya para pag-usapan ang negosyo. Ang resulta, pagkapasok pa lang ni Liansheng ay nagulat siya. Tiningnan niya ang birthday party na may temang Campus Youth at sa kanya lang nalaman na ang matandang lalaki na tinutukoy ni Tao Xiaoting ay siya pala. Kaya hinanap niya si Tao Xiaoting kung saan-saan. Takot na baka hindi siya matuwa dahil sa kanyang pagtatago ng pagkakakilanlan. Walang bakas ni Tao Xiaoting sa ibaba, kaya pakiramdam ni Liansheng ay maswerte siya at nababahala rin. Sa sandaling nagluwag siya ng kanyang pagbabantay, itinulak na ni Tao Xiaoting ang birthday cake. Ang sandali ng kanilang pagkikita ay nagpatulala sa kanilang dalawa hanggang sa naghiyawan ang lahat ng happy birthday, Direktor Layan. Dito lang napansin ni Tao Xiaoting ang distansya sa pagitan nilang dalawa. Ang dating mapagkakatiwalaang uncle ay ngayon ay naging ganap na estranghero. Gusto ring magpaliwanag ni Liansheng sa kanya, ngunit matagal na siyang naghahanap ng pagkakataon. Sa oras na ito, nagpadala ng mensahe si Ate Baozhu para mag-imbita ng TTE sa isang date dahil ang numero ng telepono na iniwan ni Taiki ay kay Liansheng. Kaya dali-dali niyang tinawagan si Taiki at sinabihan itong solusyonan ang problemang ginawa niya. Nang makitang lumabas si Ate Baozhu, nagtatakang tinanong siya ni Tao Xiaoting, alam mo na ba kung ano ang nangyari kay Kuya Ye? Ngayon ay makikipag-date ako sa kanya. Dahil dito ay lalong nainis si Tao Xiaoting. Ngunit ang totoo, si Taiki ang nakipagkita kay Ate Baozhu. Nakita ni Chao Yingshu na nagtatago si Tao Xiaoting sa labas ng pinto, kaya hinila niya ito papasok para batiin si Liansheng. Nalungkot si Tao Xiaoting ng sandaling iyon at nakalimutan niyang hindi siya umiinom. Alam niyang nagsinungaling si Liansheng sa kanya, kaya ininom niya ang bote pagkatapos ng bote. Hindi nagtagal, lasing na lasing si Tao Xiaoting sa bisig ni Liansheng. Kaya naman, inihanda na naman niyang ihatid ito pa uwi. Hindi niya inakala na sa sandaling iyon ay lumabas din si Chao Yingshu at sinabi kay Liansheng na siya na lang ang maghahatid kay Tao Xiaoting pa uwi. Hindi nakatanggi si Liansheng kaya tahimik siyang pumayat. Ngunit nang umuwi siya, nakita niyang nakatayo si Direktor Wu sa harap ng pintuan. Sige na, nakaraan na sila, bukod pa rito, stepmother na ngayon ni Chao Yingshu si Direktor Wu, kaya ayaw nang makialam ni Liansheng sa mga usaping pang-emosyonal. Nagkunwari siyang lasing at inaantok, ngunit lahat ay mga tusong matatanda, kailangan lang tingnan kung sino ang mas bihasa. Sa pagkakataong ito, ang layunin ni Direktor Wu ay makipagbalikan. Nag-alala siya nang makita ang tingin ni Liansheng kay Tao Xiaoting. Ang resulta, pagkapasok pa lang ni Liansheng sa bahay, ay humiga na siya sa sofa at nagkunwaring tulog. Hanggang sa umalis siya ay naglakas loob na siyang magmulat ng mata. Sa kabilang banda, matapos may uwi ni Kuya Shu si Tao Xiaoting sa bahay, nag-aalala si Tao Xiaodi na malalamangan siya ng kanyang kapatid, kaya panay ang tawag niya sa telepono, ngunit walang sumasagot. Kaya kinabukasan, nagkunwari siyang nagmamalasakit kay Tao Xiaoting. Sa totoo lang gusto lang niyang malaman kung magkasama ba sina Kuya Shu at Tao Xiaoting kagabi. Nang malaman niyang walang nangyari, umalis siyang panatag ang loob. Pagkatapos nito, si Liansheng, dahil sa pagmamalasakit kay Tao Xiaoting, ay nagkunwari na mag-imbita ng kape sa lahat para lang makita siya. Ngunit galit pa rin si Tao Xiaoting kaya sinadya niyang iwasan si Liansheng. Nagmadaling sumunod si Liansheng sa banyo at ipinaliwanag na sa simula ay may napakahalagang aksidenteng napulot niya. Kaya para mabawi ang ASD, kinailangan niyang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit naunawaan ni Tao Xiaoting na nilalapitan siya nito na mailayunin. Sa kabilang banda, upang magkaroon ng pagkakataong makasama si Tao Xiaoting, nagdahilan si Kuya Shu ng trabaho para makipagkita sa kanya sa gate pagkatapos ng isang oras. Magkasama silang nagsagawa ng market survey. Nang malaman ni Tao Xiaodi ang
tungkol dito, nagpumilit siyang sumama. Binili mo ba ito para sa akin, Fear? Bigla kong naalala na may ilang bagay akong hindi pa nagagawa ngayon. Ikansela na lang natin ang market research ngayon. Pagbalik niya sa opisina, nakita niya ang mga sariwang bulaklak sa mesa at iniisip pa rin ni Tao Xiaoting kung sino ang nagbigay nito sa kanya. Huwag mo nang tingnan, ako ang pumirma. Sinabi ng naghatid na para kay Tao Xiaoting ito. Baka may magkamali na para sa kanila ang mga bulaklak. Agad na hinila ni Tao Xiaodi si Tao Xiaoting palabas. Natatakot siya na baka si Kuya Shu ang nagbigay ng mga bulaklak na ito. Ngunit hindi rin alam ni Tao Xiaoting. Iniisip lang niya sa loob-loob na baka si Lian Sheng ang nagpadala nito bilang regalo. Patawad, hindi. Ngunit pagkalipas lang ng isang segundo, nakatanggap si Tao Xiaoting ng tawag mula kay Kuya Shu. Doon lang niya nalaman na sa kanya pala galing ang mga bulaklak. Para kay Tao Xiaoting, kahit na maliit na pabor lang ang ibinigay ng chairman, naniniwala siyang hindi niya ito matatanggap. Naalala ni Kuya Shu ang sinabi ni MSK. Magkakilala sina Lian Sheng at Tao Xiaoting at napakabuti ng kanilang relasyon. Kaya lumapit si Kuya Shu kay Lian Sheng at ipinagtapat na gusto niya si Tao Xiaoting. Umaasang matutulungan siya ni Lian Sheng na suyuin si Tao Xiaoting. Ngunit ang mga salitang ito ay nagbigay ng hirap kay Lian Sheng dahil may puwang na si Tao Xiaoting sa puso niya. Gayunpaman, nang isipin niya ang agwat ng edad nilang dalawa, nagpasya pa rin si Lian Sheng na tulungan si Kuya Shu. Inimbitahan niya si Tao Xiaoting na maghapunan pagkatapos ng trabaho. Nang sumakay si Tao Xiaoting sa kotse ni Lian Sheng, doon lang niya nalaman na naroon din pala si Kuya Shu. Direktor Lian, pinakiusapan ko siyang imbitahan ka. Walang nagawa si Tao Xiaoting kundi pumayag. Nagpunta sila sa beach para kumain at sinamantala rin ni Kuya Shu ang pagkakataong ito para magtapat ng pag-ibig kay Tao Xiaoting. Agad na natakot si Tao Xiaoting at nagdahilan para umalis. Pagkatapos, panay ang tawag niya kay Lian Sheng para pagalitan ito. Ngunit natatakot si Lian Sheng kaya hindi niya sinasagot ang telepono. Bakit hindi mo sinasagot ang telepono? Hindi nagtagal dahil sa kawalang kasiyahan sa joint venture e-commerce plan na iminungkahi ni Lian Sheng, nagpa siya ang kumpanya na bukas ay tanggalin siya sa posisyon. Sinabi ni Director Wu na kaya lang niyang tulungan siyang palawigin ang oras at kailangan niyang lutasin ang iba pang mga bagay ng mag-isa. Pagka-uwi ni Lian Sheng, nakita niyang nakaharang si Tao Xiaoting sa pinto. Nang malaman niyang tinanggihan ni Tao Xiaoting si Kuya Shu, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na kagalakan at hiniling na tulungan siya nito sa isang bagay. Ito ay upang gumawa ng isang experience video na magkasama. Kaya pagkatapos ng isang gabi ng pagsisikap ng lahat, natapos din ito bago ang pagpupulong ng mga shareholder. Kasabay nito, nakumbinsi rin niya ang lahat. Ngunit si Director Zhao ay palaging gustong pabagsakin siya at nagtanong siya, ang teknolohiyang ito ay nangangailangan ng malaking halaga ng pera sa simula. Kung mabigo ito pagkatapos ilabas sa merkado, sino ang mananagot para sa kahihinatnan? Dahil sa kumpanya, isinugal ni Lian Sheng ang lahat para lang sumang-ayon ang lahat sa pagpupulong. Ngunit hindi naging masaya si Kuya Shu dahil bilang isang chairman, wala siyang naitulong. Lumapit siya kay MSK para magreklamo, ngunit hindi niya inaasahang maririnig ang sinabi ni MSK. Yung grupo ni Tao Xiaoting at si Lian Sheng ay magkasama magdamag kagabi at mas lalong nalungkot si Kuya Shu dahil dito. Kaya pumunta siya sa bar at nalasing. Pagkalasing niya, nakasalubong niya si Tao Xiaodi. Sinamantala ni Tao Xiaodi ang pagkakataong ito para akitin siya. Ang babaeng walang asawa na ito ay biglang nakaramdam ng kakaiba sa katawan at matapos suriin ay nalaman niyang siya ay buntis. Lumalabas na hindi pa nagtatagal, sinamantala niya ang pagkalasing ni Kuya Shu at nilandi siya. Ngunit paggising ni Kuya Shu, ayaw niyang panagutan ang isang babaeng tulad niya. Kaya sa daan pa uwi, nagkaroon sila ng aksidente at natuklasan pa ng mga reporter. Ikaw ang presidente ng korporasyon at para matigil ang kaguluhang ito, inirekomenda ni Lian Sheng na aminin ang pagkakamali, hindi lang para mabawasan ang epekto, kundi para rin maipakita na responsable ang kumpanya. Ngunit sinabi ni Director Zhao na dapat itago ang bagay na ito, na parang walang nangyari. Ang ganoong pag-iisip ay nagpagalit kay Lian Sheng. Bagamat ito ang pinakamahusay na paraan sa yugtong ito, mahirap iwasan ang pagkalat ng balita sa bandang huli. Sa panahong iyon, magdudulot ito ng mas malaking epekto. Kaya, patuloy na nakipag-ugnayan si Lian Sheng sa media. Habang inaamin ang pagkakamali, idineklara rin niya na siya ang pansamantalang chairman. Hindi lang ito nagparamdam ng kawalan ng katarungan kay Kuya Shu, kundi nagdulot din ito ng pagbalik ng sakit ni Director Wu sa galit. Si Lian Sheng ang unang nakakita, kaya agad niya itong isinugod sa ospital. Pagkagising ni Director Wu at nakita si Lian Sheng na nasa tabi niya pa rin, labis siyang naantig at hindi makapagsalita. Sinubukan niyang itanong kung maaari pa silang magkabalikan, ngunit sa huli ay nanatili silang magkaibigan. Sa kabilang banda, nang malaman ni Tao Xiaodi na nagkasakit si Director Wu, nagdala siya ng sabaw para mambola. Pagkatapos, bumalik si Lian Sheng para mabilis na tapusin ang update upang hindi na malagay sa bingit ng pagbagsak ang kumpanya. Ginawa niya ang lahat para maghanda sa negosasyon ng kooperasyon at bumili pa nga ng kagamitan para sa Tatlo's project. Kaya naman pinili niyang isama si Tao Xiaoting. Ang kanilang pagkakaintindihan ay nakatulong sa kooperasyon. Mabilis na natapos, hindi inaasahang, habang pabalik, sabay silang kumuha ng gamit sa backseat. Ang eksenang ito ay palihim na nakuna ni Direktor O. Lihim siyang nakikipagsabwatan kay Direktor Zhao, na ang layunin ay si Lian Sheng. Plano nilang gamitin ang ibang tao para ipalabas ang video. Hindi nagtagal, bumalik sa trabaho si Tao Xiaoting sa kumpanya.
niya. Napansin niya na kakaiba ang tingin sa kanya ng lahat. Nang sabihin ng kanyang kaibigan, nalaman niyang tungkol pala sa chismis nila ni Liansheng. Kaya kahit saan siya magpunta, naririnig niya ang mga tao na nag-uusap sa likod niya. Sa panahong ito, naghahanap pa rin ng solusyon si Liansheng. Masasabi lang niyang magpakatatag si Tao Xiaoting sa ngayon. Kasabay nito si Director Zhao. Upang madagdagan ang tiwala ni Direktor Wu sa kanya, aktibo niyang sinabihan ang media na sugpuin ang chismis. Sinabi niya na bagaman sila ni Liansheng ay may hindi pagkakaunawaan sa mga usaping may kaugnayan sa kumpanya, walang kaaway. Pagkatapos, inayos niya ang isang abogado na makipagkita kay Kuya Shu upang sirain ang tiwala sa pagitan niya at ni Liansheng. Nang makita na dumating na ang tamang pagkakataon, ginamit niya ang chismis sa pagitan ni Liansheng at Tao Xiaoting. Sinasamantala ang pagmamahal ni Kuya Shu kay Tao Xiaoting, na tiyak na unti-unting magagalit kay Liansheng. Sa kabilang banda, pagkatapos mag-imbestiga, natagpuan ni Liansheng ang sasakyan sa kagubatan malapit doon noong kinukunan siya ng lihim at nakuha rin ang video ng biyahe ng sasakyan. Malinaw niyang nakita ang tao. Ang sumagap ng lihim na kuha sa kanila ay si Direktor Ong. Kaya nakipag-ugnayan si Liansheng sa unang nagpakalat ng balita at inayos na puntahan niya si Direktor Ong sa kumpanya para harapin siya at ipaalam sa lahat na siya ang may kagagawa ng isyu ni na Liansheng at Tao Xiaoting. Dahil ayaw ni Direktor Zhao na madamay din siya ni Direktor Ong, naunahan niya itong magsalita at sinabing kung malinaw na ang lahat, paano gustong ayusin ni Direktor Lian ang bagay na ito. Kaya nagpa siya si Liansheng na pansamantalang tanggalin si Ong sa posisyon at sinabihan din siyang humingi ng tawad kay Tao Xiaoting. Samantala, pagkatapos makulong ng 1-0 araw, halatang masyado pang bata si Kuya Shu kaya madaling maloko at sa huli ay tinalikuran si Liansheng. Nauna siyang pumunta kay Tao Xiaoting at sinabing hindi siya susuko sa panliligaw sa kanya. Ang sumunod na araw ay ang tatlo shopping center press conference. Dinala ni Liansheng si Tao Xiaoting para bumili ng angkop na damit. Maganda ang impresyon ni Direktor Wu kay Tao Xiaoting dahil hindi lang siya abala sa trabaho, kundi madalas din siyang nagvo-volunteer. Nagpa siya siyang ipapartner si Tao Xiaoting kay Kuya Shu sa press conference. Ngunit sinabi ni Tao Xiaoting na ayaw niyang pumunta. Lumalabas na para mapahanga, kusa niyang ibinunyag ang nangyari sa kanila ni Kuya Shu habang lasing na mas lalong magbibigay ng pabor kay Direktor Wu. Hindi niya inaasahan na sa pagbubukas ng press conference, lahat ng atensyon ay napunta kay Tao Xiaoting. Lumalabas na inanyayahan siya ng chairman, isang ordinaryong empleyado, na magsagawa ng opening ceremony at pagkatapos ay inanyayahan din siyang maging kapareha sa sayaw. Si Tao Xiaoting, bilang isang nakatatandang kapatid, ay nakaramdam ng sama ng loob. Nagreklamo siya sa kanyang kapatid, sinasabi na dapat siyang lumayo kay Kuya Shu. Tao Xiaoting, kapatid, sa totoo lang, akin na si Kuya Shu. Ang totoo, hindi naman talaga gusto ni Tao Xiaoting si Kuya Shu at sinasadya niya itong iwasan, ngunit patuloy siyang nilalapitan nito. Naiintindihan ni Tao Xiaoting na kapag kasama lang niya si Liansheng, doon lang siya nakakaramdam ng ginhawa at saya. Hindi niya inaasahan na ito pala ang tanda ng pagmamahal. Ngunit si Kuya Shu, dahil sa pag-iisip na gusto ni Liansheng na agawin si Tao Xiaoting at sa panggagaling pa ng grupo ni Direktor Zhao, puro galit ang tingin niya kay Liansheng. Para sa tagumpay ng kumpanya, hindi pinahintulutan ni Liansheng si Kuya Shu na kontrolado ng kanyang emosyon na hawakan ang server. Kaya nanalo siya laban sa kanya sa kompetisyon para sa pagkapangulo. Dahil alam ni Liansheng na may isang kumpanya sa ibang bansa na palihim na naghahanda upang kunin ang kanilang kumpanya. Tanging kapag nailigtas niya ang kumpanya mula sa binggit ng pagbagsak, doon lang niya malulutas ang panganib at makakapagtiwala ng buo sa kumpanya kay Kuya Shu. Ang panahong ito ay may tuturing din na pagsubok para kay Kuya Shu. Nang malaman ni Tao Xiaoting na si Liansheng na ang naging chairman, naghanda siyang batiin siya. Hindi niya inaasahan na biglang bibisita si Kuya Shu sa kanya para makipagdebate. Pagkatapos nilang magkita ni Liansheng, nakaramdam siya ng hiya. Padala si Tao Xiaoting ng mensahe kay Liansheng para paalalahanan siya. Bilang resulta, hindi lang dumating si Liansheng kundi nagdala pa siya ng mamahaling alak. Di inaasahang nagsalita si Ines K nang walang pag-iisip. Binabati kita, Director Lian, sa iyong pagka-promote sa pagiging chairman. Hindi ba't parang dinudurog lang nito ang sugat? At nalaman din ni Kuya Shu na nagdiriwang pala ang lahat para kay Liansheng. Kaya galit na galit siyang umalis. Kuminto ka, walang aalis ngayon dahil sa pakiusap ni Tao Xiaoting, nagpatuloy si Kuya Shu sa pagkain. Ngunit sa pagkakataong ito, binanggit niya ang tungkol sa kumpanya. Gusto niyang ituloy ang Sunny Project na dati nang tinutulan ni Liansheng. Para maibalik ang kaunting paggalang sa sarili ni Kuya Shu, pumayag si Liansheng sa ideya nito. Sa puntong ito, iniling ni Kuya Shu na tulungan siya ni Tao Xiaoting sa proyektong ito. Mukhang pinag-uusapan ang trabaho, ngunit sa totoo lang, gusto niyang pumili si Tao Xiaoting kung sino ang gusto niya. Gaya ng inaasahan, tinanggihan ni Tao Xiaoting na lumahok sa proyekto ni Kuya Shu. Ang dahilan ay kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa isang 3 project at ayaw niyang iwanan ito sa kalagitnaan. Ibig bang sabihin nito na sinusuportahan mo siya at hindi ako? Bakit hindi ka sasali sa proyekto ko kung hindi mo ako susuportahan? Para kay Kuya Shu, na nasa kasagsagan ng kanyang kabataan, ito ay parang kabiguan sa pag-ibig. Kaya pagka-uwi niya, nang makita niya si Tao Xiaoting sa kanyang bahay, ibinuhos niya ang lahat ng galit niya rito. Bagamat may ulterior motive si Tao Xiaoting, nasaktan pa rin ang kanyang damdamin. Pagka-uwi niya, nagsimula siyang magsuka. Nang tingnan niya ang kalendaryo, nalaman niyang buntis siya. Labis siyang natuwa, sa isip-isip niya, sa pamamagitan ng bata, balang araw, magiging akin din si Kuya Shu. Samantala, upang sumama
sumama si Taok Xiaoting sa kanyang proyekto. Buong araw siyang dumikit dito at sinadyang mahulog mula sa hagdan. Mukha siyang seryosong nasugatan na nagparamdam ng pagkakasala kay Taok Xiaoting. Kaya, inalagaan siya ni Taok Xiaoting ng maayos. Nang makita ni Taok Xiaoting na buong araw kasama ng kanyang kapatid si Kuya Shu, nagpasya siyang sabihin kay Kuya Shu ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ng gabing iyon. Ngunit sinabi ni Taok Xiaoting na huli na at tulog na si Kuya Shu. Pinabalik niya si Taok Xiaoting kinabukasan. Dahil dito, determinado si Taok Xiaoting na sabihin ang tungkol dito. Kaya sa gitna ng paghila-hila, aksidenteng nahulog siya. Dito lang nalaman ni Taok Xiaoting na buntis ang kanyang ate. Nakakalungkot, nang dalhin siya sa ospital, hindi na nailigtas ang bata. Ibinuhos ni Taok Xiaoting ang lahat ng galit niya sa kanyang kapatid. Natakot si Taok Xiaoting at hindi alam ang gagawin. Humihingi siya ng paumanhin sa kanyang ate at sinisisi ang sarili sa pagkasira ng sanggol. Para kay Taok Xiaoting, ang bata ang susi para makapasok siya sa mayaman at makapangyarihang pamilya. Ngayon, bago pa man malaman ni Kuya Shu na wala na ang bata, paano siya hindi magagalit kay Taok Xiaoting? At sinabi pa niya na huwag nang magpapakita si Taok Xiaoting sa kanya. Kaya kinuha ni Taok Xiaoting ang kanyang bagahe at naghandang umalis. Gayunpaman, sa sandaling iyon ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Lian Sheng. Ang kanyang takot, kawalan ng magawa at sama ng loob ay agad na bumulwak na ikinagulat ni Lian Sheng. Agad siyang pumunta para hanapin si Taok Xiaoting, ngunit tanging isang sulat lamang ang nakita niya. Nag-aalala na baka may mangyaring masama kay Taok Xiaoting. Nilibot ni Lian Sheng ang lahat ng malapit na pahingahan at sa wakas ay natagpuan siya sa tabing dagat. Hindi niya tinanong si Taok Xiaoting kung ano ang nangyari. Sa halip ay sinabi lang niya na sa loob ng maraming taon, hindi pa siya nakaranas ng ganitong takot. Lahat ng nakaraang pampatibay loob na sinabi niya ay narinig ni Taok Xiaoting. Ngunit ngayon, ang kanyang kakaibang pag-ugali ay nagpakita kay Lian Sheng kung gaano kalaki ang epekto ng nangyari kay Taok Xiaoting. Para hindi niya magawa ang kalokohan, dinala muna siya ni Lian Sheng sa kanyang bahay. Pagkatapos, inalam niya kung ano talaga ang nangyari na nagpatumba kay Taok Xiaoting. Nang makita niya si Kuya Shu, nalaman niya wala itong alam. Kaya naisip niya si Taok Xiaoting. Nang tawagan niya, nalaman niyang hindi rin ito pumasok sa trabaho ngayon. Sigurado si Lian Sheng na may kinalaman ito kay Taok Xiaoting, kaya pumunta siya sa bahay ni Taok Xiaoting. Sinabi niya na alam niyang matagal na siyang ate ni Taok Xiaoting. Nagsalita siya hanggang sa maupos ang boses niya pero walang reaksyon. Kaya kinailangan niyang umalis muna upang makapagpahinga ng maayos si Taok Xiaoting. Bawat araw ay isinusulat niya sa salamin ang mga pagkaing dapat kainin para pumili si Taok Xiaoting. Sa araw na ito, nagpa-follow-up check-up si Taok Xiaoting. Doon lang niya nalaman na ang pangunahing dahilan ng kanyang pagkalaglag ay ang dami ng antibiotics na itinurok sa kanya noong nagpa-plastic surgery siya. Ngunit ayaw pa rin niyang sabihin ito sa kanyang kapatid dahil alam niyang hanggat nandyan si Taok Xiaoting, hindi siya papansinin ni Kuya Shu. Sa pagkakataong ito, nakasalubong niya si Director Wu. Dinala ni Director Wu si Kuya Shu para tanggalin ang cast. Hindi inaasahang, pagkakita pa lang ni Kuya Shu sa kanya, tinanong na niya ang tungkol kay Taok Xiaoting. Gusto sanang sabihin ni Taok Xiaoting ang tungkol sa bata. Ngunit kahit malaman pa ni Kuya Shu ngayon, wala na ring magbabago. Kaya, ginamit niya ang key plano ng paghihirap para makuha ang atensyon ni Director Wu. Sa puntong ito lang nalaman ni Director Wu na siya pala ay buntis. Nagpa siyang si Taok Xiaoting na hindi muna sabihin kay Lian Sheng ang tungkol sa mga pangyayari. Dahil dito, lalong naniwala si Director Wu na si Taok Xiaoting ay walang masamang intensyon at isa siyang mabuting babae. Inaliw niya si Taok Xiaoting, sinabing huwag sisihin ang sarili, at sa huli ay malalaman ni Lian Sheng kung gaano siya kabuti. Nagluto pa nga siya ng masustansyang sabaw para kay Taok Xiaoting. Ngayon, biglang inanyayahan ni Lian Sheng si Taok Xiaoting na kumain sa labas. Lumabas na nahulaan ni Lian Sheng na si Taok Xiaoting ay nasa bahay ni Lian Sheng, kaya gusto niyang hilingin kay Taok Xiaoting na kumbinsihin si Taok Xiaoting na bumalik. Nakangiting pumayag si Taok Xiaoting, ngunit pagkatapos makita si Taok Xiaoting, ginamit niyang muli ang bata bilang dahilan upang pilitin si Taok Xiaoting na umuwi sa probinsya at huwag nang bumalik. Sa ganitong paraan, mananatili si Lian Sheng sa tabi niya. Pagkatapos nito, nagsinungaling siya kay Lian Sheng na si Taok Xiaoting ay babalik para magtrabaho sa gabi. Ang resulta, sa gabi ay hinanap ni Lian Sheng si Taok Xiaoting sa buong mall, ngunit hindi niya ito nakita. Kaya naman, tinanong niya si Taok Xiaoting. Nagkunwari si Taok Xiaoting na walang alam at tinawagan si Taok Xiaoting. Pagkatapos, sinabi niya kay Lian Sheng na umalis na si Taok Xiaoting. Pagkatapos ng trabaho ni Lian Sheng, nakita niya si Lian Sheng na nakatayo sa bahay. Napagtanto niya na tiyak na umalis na si Taok Xiaoting. Ano kaya ang nangyari sa kanya? Nagmamadaling lumabas si Lian Sheng upang hanapin si Taok Xiaoting. Nag-text siya para tanungin kung bakit siya umalis nang walang paalam. Si Taok Xiaoting naman ay naglalakad na pauwi sa kanyang probinsya na hila ang kanyang bagahe. Nang makita ng kanyang ina na biglang bumalik ang kanyang anak na babae sa bahay, masaya niyang inihanda ang 18 piraso ng dumpling para sa kanya. Ang resulta, pagkatapos lamang kumain ng isa, nagmamadaling bumalik si Taok Xiaoting sa kanyang silid upang magpahinga. Agad na napansin ng kanyang ina na siya ay may iniisip at palihim na tinawagan si Taok Xiaoting upang tanungin kung nakaranas ba si Taok Xiaoting ng anumang paghihirap doon. Ang resulta, nagsinungaling si Taok Xiaoting, sinabing nagkamali ang kanyang kapatid sa trabaho
kaya siya tinanggal sa kumpanya. Sinabi rin niya sa ina na huwag banggitin ang bagay na ito sa harap ni Tao Xiaoting upang hindi siya ma-stress. Ang totoo, ginamit niya ang bata bilang dahilan upang hilingin kay Tao Xiaoting na huwag nang bumalik sa Shenzhen. Sa gayon, kapag hindi na siya makita ni Lian Sheng, unti-unti siyang makakalimutan. Sa ganitong paraan, magkakaroon siya ng pagkakataon at makukuha ang tiwala at suporta ni Director Wu. Matagumpay na napaalis ang dating sekretarya. Sa kabilang banda, upang mahanap si Tao Xiaoting, si Lian Sheng ay naglakbay ng mahigit 1-0 oras patungong Hingdian, umaasang makita siya sa kanyang probinsya. Nagmaneho siya sa mga eskinita, marahil ay itinadhana ng langit na magkita silang muli. Nagkatitigan sila, hindi na nag-aksaya ng panahon si Lian Sheng na iparada ang sasakyan at agad na tumakbo patungo kay Tao Xiaoting. Dahil naiintindihan niya ang pakiramdam ng pagkawala, natatakot siya na baka tumakbo ulit ang taong nasa harap niya. Sa harap ng taong mahal niya, wala na siyang itatago. Sa pamamagitan ng kanyang mga kilos, mahigpit niya itong niyakap. Hindi inaasahan, sa sandaling iyon ay dumaan ang kanyang ina. Takot na takot si Tao Xiaoting at mabilis na itinulak palayo. Mukha siyang lubos na nahihiya at naguguluhan. Ngayon lang nalaman ni Lian Sheng na ito ang ina ni Tao Xiaoting. Hindi naman tinutulan ng kanyang ina ang relasyon ng dalawa at mainit pa rin siyang tinanggap. Bagamat marami ng pinagdaanan si Lian Sheng sa buhay, nagiging mailap pa rin siya kapag kaharap ang ina ni Tao Xiaoting. Pagkatapos ng lahat, napakahalaga ng saloobin ng kanyang ina kung magkakaroon sila ng relasyon ni Tao Xiaoting sa hinaharap. Natatakot siyang baka magkamali siya o magsabi ng mali. Kinabukasan, biglang nakatanggap si Tao Xiaoting ng tawag mula kay Kaize. Lumabas na inanyayahan siya ni Kai na maging assistant niya. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon at masayang pumayag kaagad si Tao Xiaoting. Ngunit nang marinig niya na ang lugar ng trabaho ay Shenzhen, biglang nag-alinlangan si Tao Xiaoting. Natatakot siyang harapin ang kanyang kapatid at ang nawawalang bata, ngunit ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. Hindi niya inaasahan na makikita ito ng kanyang ina. Para makabalik ang kanyang anak na babae, kailangan niyang magpanggap bilang isang masamang ina. Patuloy na pinupuna siya sa harap ni Lian Sheng. Si Tao Xiaoting at Lian Sheng ay nagsama-sama, ngunit nang paalisin si Tao Xiaoting sa bahay, napagtanto niya na posibleng sadyang pinipilit siya ng kanyang ina na umalis. Nang makita na gustong bumalik ni Tao Xiaoting sa bahay, tinanong ni Lian Sheng kung nagpasya siyang manatili dito, kung naisip na niya kung ano ang gagawin niya sa hinaharap. Sinabi ni Tao Xiaoting na susundin niya ang kanyang ina upang matuto ng isang propesyon at pagkatapos ay magbukas ng tindahan at matuto rin ng makeup. Sinabi ni Lian Sheng na susuportahan niya ito ng walang pasubali. Ang totoo, naisip na niya ang paraan para makabalik siya. Kinabukasan, humanap si Lian Sheng ng grupo ng mga artista at sinabing lahat sila ay mga may-ari ng lupa sa paligid. Sinabi niya kay Tao Xiaoting na tingnan muna ang mga espasyo at pagkatapos ay umarkila para magbukas ng tindahan. Kaya sa proseso ng pagtingin, ikinuwento ni Lian Sheng sa kanya ang kanyang karanasan sa pagbubukas ng tindahan. Ang ibig niyang sabihin ay kailangan niyang magbukas ng ilang taon bago siya magkaroon ng oras para mag-aral ng makeup. Dahil dito, nagsimulang mag-alinlangan si Tao Xiaoting. Nang makita na angkop na ang panahon, nagpadala si Lian Sheng ng text message kay Kaize para dagdagan ang apoy. Nakatanggap si Tao Xiaoting ng tawag mula kay Kaize. Sinabi niya na maghahanap na si Kai ng ibang assistant. Sadya namang tinanong ni Kaize si Tao Xiaoting kung pupunta siya o hindi. Kung hindi ay hindi na niya iiwanan ang bahay para sa kanya. Pangarap ni Tao Xiaoting na maging stylist. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito, kaya isinantabi niya ang kanyang mga iniisip at bumalik sa Shenzhen kasama si Lian Sheng. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay ang kumpanya na nakikipagtulungan kay Kai sa pagkakataong ito ay kay Lian Sheng. Nakahanap si Tao Xiaoting ng bagong trabaho, kaya gusto niyang mag-resign. Hindi inaasahan na nakasalubong niya ang direktor. Gusto niya siyang pahirapan. Inakala niya na masyadong maraming araw siyang lumiban ng walang dahilan, kaya naghanda siyang parusahan siya. Sa hinaharap, kailangan niyang maglinis ng maraming banyo. Ang resulta, sa susunod na segundo ay nasampal niya ang kanyang sarili. Hindi pa nakakabawi ang direktor, ipinahayag na ni Tao Xiaoting ang kanyang talento bilang stylist. Sinabi niya na halata namang mahigit 30 pa lang siya, ngunit mukha siyang mahigit 40. Iminungkahi niyang alisin niya ang kanyang salamin pagkatapos na makakabawas ng hindi bababa sa 5 taon sa kanyang edad. Kaya naman, nang isusumite na niya ang dating liham ng pagbibitiw ni Tao Xiaoting, sinadya niyang tanungin si Tao Xiaodi kung ano ang hitsura niya ng walang salamin. Nang malaman ni Lian Sheng na gustong mag-resign ni Tao Xiaodi, agad siyang tumakbo para hanapin siya. Hinila niya si Tao Xiaodi sa harap ni Kai at sabay na sinabing hindi niya siya papayagan mag-resign. Hindi napigilan ni Lian Sheng si Tao Xiaodi na manatili, kaya ibinuhos niya ang kanyang galit kay Tao Xiaodi. Inakala ni Tao Xiaodi na si Tao Xiaodi ang dahilan ng lahat ng ito, kaya nagpadala siya ng text message na pinupuna ang kanyang kapatid. Dahil dito, naalala ni Tao Xiaoting ang anak ng kanyang kapatid na babae na nawala dahil sa kanya. Muling sumibol ang pagsisisi sa kanyang puso. Nagpasya siyang magpadala ng mensahe kay Kai na sinasabing hindi na niya kayang maging assistant niya. Sa kabutihang palad, biglang dumating si Lian Sheng at napigilan niya itong ipadala ang mensahe. Upang maibsan ang kanyang pag-aalala, dinala ni Lian Sheng si Tao Xiaoting sa pag-akyat ng bundok. Ang pagtingin sa tanawin mula sa itaas ay nagpabuti ng kanyang kalooban. Lalo niyang naunawaan ang sakripisyo ng taong nasa harapan niya. Nagpasya siyang manatili upang matupad ang kanyang pangarap. Ngunit nang ihatid ni Lian Sheng si Tao Xiaoting
Xiaoting sa harap ng kanyang bahay. Hindi niya sinasadyang nakita ang isang pamilyar na mukha. Agad niyang sinabi kay Tao Xiaoting na bumalik at mabilis niyang sinundan ang babae. Ngunit nang tumawid siya sa kalsada, nakita siya ni Lian Sheng. Upang malaman kung bakit sinundan ni Lian Sheng ang babae, inilayo muna niya ang babae gamit ang kanyang sasakyan. Pagkatapos ay binigyan niya ang babae ng pera upang sabihin ang kanyang relasyon kay Lian Sheng. Upang kumpirmahin kung totoo ang sinabi ng babae, ipinakita niya ang larawan ng babae kay Director Wu at tinanong kung bakit kinansela ang kasal nila ni Lian Sheng 5 taon na ang nakakaraan. Lumabas na noong taon na iyon, dinala ni Director Wu ang kanyang kaibigan sa bagong kasal na bahay at nakita niya si Lian Sheng at ang babae sa larawan na magkasama, kaya naunawaan niya na si Lian Sheng ay nakagawa ng masama pagkatapos malasing. Agad ding lumipad si Lian Sheng sa ibang bansa kinabukasan. Pagkatapos noon, araw-araw siyang lumuluha. Dahil sa pagsasama nila ng ama ni Lian Sheng, unti-unti siyang nakabangon. Sa huli, pinakasalan niya ito. Dahil dito, naniwala si Lian Sheng na ang sinabi ng babae ay tumutugma sa sinabi ni Director Wu. Umaasa siyang matutulungan siya ni Tao Xiaodi na makipagkita kay Tao Xiaoting. Gusto niyang ipakita kay Tao Xiaoting ang tunay na pagkatao ni Lian Sheng. Ngunit ayaw ni Tao Xiaodi na paglapitin ang kanyang kapatid at si Lian Sheng, kaya hindi siya sumang-ayon sa anumang bagay. Para makipagkita kay Tao Xiaoting, nagsinungaling si Lian Sheng na kung tatanggihan siya ni Tao Xiaoting sa pagkakataong ito, hindi na niya ito guguluhin pa. Sa huli, lumuha si Tao Xiaodi habang kinakausap ang kanyang kapatid. Sinabi niya na gusto niya si Lian Sheng at kailangan ni Tao Xiaoting na maging malinaw kay Lian Sheng. Hindi rin sang-ayon si Tao Xiaoting sa inaasahan ng lahat kaya nakipagkita siya kay Lian Sheng. Direkta niyang sinabi na imposible ang relasyon nilang dalawa at sinabi rin sa kanya na huwag nang saktan pa si Tao Xiaodi. Ang resulta, hindi nagmamadali si Lian Sheng sa pagkakataong ito dahil gusto niyang makita ni Tao Xiaoting ang babae at makita ang mapanlinlang na pagkatao ni Lian Sheng. Sa kabila ng pagkakaroon ng kasintahan, nakikipag-ugnayan pa rin siya sa ibang tao. Inakala niya na kapag narinig ni Tao Xiaoting ang mga salitang ito, iyak na iiwan niya si Lian Sheng. Nang makita na hindi naniniwala si Tao Xiaoting, ipinaliwanag ni Lian Sheng na totoo ang mga bagay na ito at sinabi rin na ang dating kasintahan ni Lian Sheng. Si Director Wu mismo ang kasintahan ni Lian Sheng. 5 taon na ang nakalipas nang makipaghiwalay si Director Wu kay Lian Sheng dahil mismo sa bisperas ng kanilang kasal. Nahuling natutulog si Lian Sheng kasama ang ibang babae. Kung kaya niyang iwanan ang kasintahan na nakasama niya ng 15 taon, bakit hindi niya ito magagawa sa iba? Hindi inaasahan na natiling matatag si Tao Xiaoting. Lian Sheng, hinahamak kita dahil sa pagtanggi at pambabastos ni Tao Xiaoting. Si Lian Sheng ay nagalit at sinira ang bar. Nang malaman ni Lian Sheng ang nangyari, dumating siya. Ngunit tinutukan siya ni Lian Sheng ng bote at kinwestiyon, bakit ang isang masamang lalaki na tulad mo ay nagustuhan pa rin ni Tao Xiaoting? Kilala mo ba si Xiaoya? Ngunit hindi alam ni Lian Sheng na si Xiaoya ay isang piyesa lamang na ginamit upang saktan si Lian Sheng. Ang sinabi niya ay hindi totoo. Nag-alala si Lian Sheng na baka mali ang intindihin ni Tao Xiaoting, kaya mabilis siyang bumalik upang ipaliwanag ang nangyari 5 taon na ang nakakaraan. Inamin din niya na matagal na silang magkakilala ni Director Wu at nagplano pa silang magpakasal. Hindi inaasahan na isang araw bago ang kasal, nalasing siya. Kinabukasan ng umaga, nahuli siya ni Director Wu na nasa kama kasama ang isang hindi kilalang babae. Sinubukan niyang ipaliwanag noon, ngunit dahil sa katotohanan na nakalatag sa harap niya, hindi naniwala si Director Wu sa kanya, kaya pinili niyang makipaghiwalay. At pinili niyang lumabas ng bansa at bumalik lamang pagkalipas ng 5 taon. Pagkatapos noon, nakilala niya si Tao Xiaoting. Bagamat nakita niyang naniniwala si Tao Xiaoting sa kanya, gusto pa rin ni Lian Sheng na tapusin ang bagay na ito ng tuluyan at bigyan si Tao Xiaoting ng kumpletong sagot. Kaya, hinanap niya si Xiaoya at diretsahang sinabi sa harap ni Tao Xiaoting na walang nangyari sa pagitan niya at ni Lian Sheng. May nagsabi sa kanya na sadyang ginamit niya si Lian Sheng. Ngunit nang tanungin kung sino ang nasa likod nito, natakot si Xiaoya na magsalita. Naawa si Tao Xiaoting sa kanya, kaya sinabi niyang huwag na silang pilitin pa. Sa totoo lang, matagal nang nahulaan ni Lian Sheng kung sino ang nasa likod nito, kaya sinabi niya kay Zhao Qianming habang nasa elevator. Nakagabi ay napanaginipan niyang dinala ni Zhao Qianming ang isang modelo sa kanya at tila ang pangalan ng babae ay Xiaoya. Sa simula ay walang ipinakitang reaksyon si Zhao Qianming, ngunit pagkatapos ng pangyayari ay nakipag-ugnayan siya kay Xiaoya at sa gayon ay nahulog siya sa patibong ni Lian Sheng. Sa ilalim ng pag-alo ni Zep, pumayag si Xiaoya na magbigay ng impormasyon. Kaya naman kinuha ni Lian Sheng ang video ni Xiaoya at hinanap si Zhao Qianming. Alam niyang galit pa rin si Zhao Qianming sa nangyari noon. Malinaw na dati siyang kasama ng nakaraang presidente upang paunlarin ang kumpanya, ngunit sa huli, ang posisyon ng direktor ay nakuha ng isang bagong pasok sa kumpanya na si Lian Sheng. Ngayon ay malinaw na ang lahat. Binigyan siya ni Lian Sheng ng 2 pagpipilian, umalis sa kumpanya ng Marangal o pumunta sa Northwest Branch. Hindi inaasahan, si Zhao Qianming ay gahaman at ayaw sumuko. Nakipag-ugnayan siya sa ilang iba pang tao upang ibagsak si Lian Sheng. Tanging sa pamamagitan ng pagpapatalsik kay Lian Sheng sa pagpupulong ng Board of Directors, mananatili siya sa kumpanya. Ang tanging paraan para magawa ito ay ang makuha ang suporta ni Lian Sheng. Kaya naman, kusa siyang lumapit kay
Lian Sheng. Hindi niya inaasahan na habang nag-uusap sila, nalaman niyang kinuha ang pahayag ni Direktor Wu sa istasyon ng pulisya ngayong araw. Lumabas na kahapon, hindi sinasadyang narinig ni Direktor Wu ang isang lalaki na nagsasabi kay Zep na mayroon siyang video sa kanyang kamay. Naitala ang sanhi ng pagkamatay ni Zaiji at may kinalaman pa ito kay Lian Sheng. Hindi makapaniwala si Direktor Wu kaya tinawagan niya si Lian Sheng at sinabing kailangan nilang kausapin ang lalaki. Gusto niyang malaman kung paano namatay ang kanyang asawa. Upang hindi masaktan si Direktor Wu, hindi pumayag si Lian Sheng. Kung malalaman niyang nagtaksil ang kanyang asawa sa kanyang matalik na kaibigan bago siya namatay, tiyak na masisira ang kanyang puso. Ngunit dahil dito, lalo lamang siyang pinaghihinalaan ni Direktor Wu. Upang malaman ang katotohanan, sinabi ni Direktor Wu kay Lian Sheng ang tungkol dito at sinabi sa kanyang pumunta sa bar ni Zep upang palihim na alamin ang hitsura ng lalaki sa computer. Pagkatapos noon, nalaman nila na ang pangalan ng lalaki ay Acheng. Inarang nila ito sa harap ng isang saa, ngunit hindi nila alam na nakapasok na pala sila sa teritoryo ng kalaban. Sa kabutihang palad, nang sinira ni Lian Sheng ang computer, napansin ito ni Zep. Tinawagan niya si Lian Sheng upang pumunta doon ng magkasama. Isang tao ang responsable sa pagliligtas ng mga tao, at ang isa naman ay nasa labas na tumatawag sa pulisya para sa backup. Nang malaman ni Zhao Qianming ang tungkol dito, pinuntahan niya si Acheng upang takutin ito, at mula roon ay nalaman niya ang dahilan ng pag-alis ng dating chairman at ang relasyon niya sa matalik na kaibigan ni Direktor Wu. Nalaman din niya na ginamit ni Lian Sheng ang 500,000 peso upang bilhin ang mga litrato niya at ng babae. Para lang hindi masira ang kanyang imahe sa mata ni Lian Sheng at Direktor Wu, kinontak ni Zhao Qianming si Lian Sheng at Direktor Wu para pabagsakin si Lian Sheng. Pinagsinungalingan niya si Acheng na ang dating chairman ay namatay dahil sa pag-atake sa puso na dulot ng panunukso ni Lian Sheng. Ngunit dahil walang ebidensya, hindi naniwala si Direktor Wu. Kaya naman, ibinigay ni Acheng ang ebidensya ang paglilipat ni Lian Sheng ng 500,000 dolyar sa kanya at nagsinungaling na ito ay bayad para sa ebidensya ng pagkamatay ni Zaijai. Ngunit kahit na ganoon, naniniwala pa rin si Direktor Wu na hindi gagawin iyon ni Lian Sheng. Kusa siyang lumapit kay Lian Sheng, umaasang mabibigyan siya nito ng paliwanag. Sa harap ng pakiusap ni Direktor Wu, ayaw pa ring sabihin ni Lian Sheng ang katotohanan. Kaya, kinagabihan ay tinawagan siya ni Lian Sheng. Naroon din si Taok Xiaoting. Sa harap ng lahat, ipinakita ni Lian Sheng ang ebidensya. Itinuro ni Acheng na siya mismo ang nanakit sa dating chairman na naging dahilan ng kanyang pagkawala. Lahat ay bumoto para alisin si Lian Sheng sa posisyon ng chairman. Ngunit kahit na ganoon, hindi pa rin nagpaliwanag si Lian Sheng at tahimik na umalis. Kinabukasan, matagumpay na naging direktor si Zhao Qianming. Mas naging gahaman pa siya at nagplano na ibenta ang kumpanya sa isang dayuhang kumpanya. Sa kabilang banda, hindi naniwala si Taok Xiaoting na si Lian Sheng ang nanakit sa dating chairman. Kaya naman, pinuntahan niya si Zep upang magtanong. Alam ni Zep ang buong sitwasyon. Kaya ayaw din niyang maging biktima si Lian Sheng ng maling akala. Sinabi niya kay Taok Xiaodi na pumunta sa Beijing para hanapin si Yan Beixi. Kung papayag itong magpaliwanag, malulutas ang pagkakamali ni Lian Sheng. Dahil ayaw niyang pagkamalan ang kanyang kasintahan, umasa si Taok Xiaoting na magpapaliwanag si Yan Beixi. Ngunit hindi niya kayang harapin ang nakakahiyang mga pangyayari sa nakaraan, lalo na ang sabihin ito sa lahat. Ngunit nang makita niya ang pagtitiyaga ni Taok Xiaodi para sa kanyang kasintahan, sa wakas ay naantig siya at nagpa siyang linawin ang lahat sa kanyang dating matalik na kaibigan. Lumabas na noong panahong iyon, handa na ang dating chairman na hiwalayan si Yan Beixi at hindi niya ito kaagad matanggap. Kaya nagkaroon sila ng malaking pagtatalo na hindi inaasahang naging sanhi ng atake sa puso ni Zaijai. Agad siyang tumawag kay Dr. Huang. Sa oras na ito, dumating si Lian Sheng at sinubukan niyang i-spare si Zaijai. Ngunit huli na ang lahat. Nang malaman ni Direktor Wu ang nangyari, umiyak siya ng husto. Sa isang banda, pinagtaksilan siya ng kanyang matalik na kaibigan. Sa kabilang banda, hindi na niya kayang pagkatiwalaan si Lian Sheng. Tumawag siya para humingi ng tawad kay Lian Sheng. Ngunit para kay Lian Sheng, hindi na mahalaga ang mga bagay na ito. Sa kabilang banda, pagbalik ni Taok Xiaodi, agad siyang pumunta para kausapin si Lian Sheng. Hindi niya inaasahang may lumabas na babae mula sa kwarto. Ikinagulat ito ni Taok Xiaodi, pagkatapos ay ipinaliwanag ni Lian Sheng. Si Carmen ay kasosyo niya sa ibang bansa, ngunit hindi alam ni Taok Xiaodi na matagal na pala si Lian Sheng na may brain tumor. Si Carmen ang kanyang personal na doktor. Bumalik siya mula sa ibang bansa para dalhin si Lian Sheng sa paggamot at matapos siyang tanggalin bilang presidente, pakiramdam ni Lian Sheng ay nabunutan siya ng tinik. Ngunit bigla na lang lumala ang kanyang sakit. Ayaw niyang malaman ni Taok Xiaodi ang tungkol sa kanyang sakit, kaya nagkunwari siyang walang sakit sa harap nito. Nang umalis na ang kanyang kasintahan, hindi na niya kayang magtiis pa. Agad niyang tinawag si Carmen para bigyan siya ng gamot. Nang papasok na sa trabaho si Taok Xiaodi, nalaman niyang magpapakasal na pala ang kanyang ate at si Brother Shu. Ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang isip ni Brother Shu ay dahil 2 araw bago, sinadya ni Taok Xiaodi na magkunwaring masakit ang tiyan sa harap ni Brother Shu. Dinala siya ni Brother Shu sa ospital para magpatingin. Dito niya nalaman na nakunan pala si Taok Xiaodi. Nangyari na sa iyo ang pagkalaglag ng bata, nihinhi, sabi niya. Hindi pa nakakapag-react si Brother Shu, hindi pa rin niya alam na sa kanya ang bata. Pagkatapos noon, nabuntis ako. Nang marinig ni Brother Shu ang sinabi ni Taok Xiaodi, doon lamang siya nagising. Lumabas na pagkatapos ng gabing
sandaling iyon, pinagsisisihan ni Brother Shu ang nangyari. Bilang isang lalaki, dapat siyang maging responsable sa kanyang sarili. Kaya nangako siyang pakakasalan si Taok Xiaodi sa harap ng kanyang madrasta. Masaya rin si Taok Xiaoting para sa kanyang ate. Ngunit nang tanungin niya kung kailan niya aanyayahan ang kanilang ina, nag-atubili si Taok Xiaodi. Ayaw niyang imbitahan ang kanyang ina. Natatakot siya na kapag nabunyag ang katotohanan, ay magkakaroon ng kaguluhan sa kasal. Gusto niyang sabihin kay Brother Shu ang kanyang tunay na pagkakakilanlan pagkatapos ng kasal. Lubos na nadismaya si Taok Xiaoting sa ginawa ni Taok Xiaodi. Para lang maging maayos ang kasal, sinundan ng kanyang tiyuhin ang address at natagpuan ang bahay ni Taok Xiaodi sa probinsya. Handa na sana silang sunduin ang kanyang ina para dumalo sa kasal. Ngunit hindi nila inaasahang walang nakitang sinuman sa loob ng 2 araw. Umuwi na lamang sila ng walang dala. Lumabas na si Taok Xiaodi dahil sa takot na malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kung dadalo ang kanyang ina, ay umupa ng tao para makipagtulungan sa kanyang ina at lokohin ito na pumunta sa isang production crew para magtahi ng costume. Ngunit hindi inaasahang nakita ng kanyang ina sa isang kahon ng papel ang isang abiso na ikakasal na ang kanyang anak. Kaya lihim siyang naglakbay ng libu-libong milya para makarating. Sa huli ay hindi alam ng anak ang gagawin. Agad na hinila ni Taok Xiaoting ang kanyang ina sa isang tabi at sinubukan niyang tanungin kung bakit bigla itong dumating. Ang ate mo, ikakasal na siya, sabi ng ina. Hindi naman natuwa si Taok Xiaoting nang malaman ito dahil alam niyang ikakasal ang kanyang ate sa isang mayamang pamilya sa ilalim ng pagkakakilanlan ni Dao Feinhai, hindi ni Daok Xiaodi. Kaya naman sinabi niya sa kanyang ina ang lahat ng nangyari. Matapos niyang aliwin ang kanyang ina at patulugin, hinanap ni Taok Xiaoting ang grupo ni Keize. Umasa siyang mula ngayong gabi hanggang bukas, babantayan nila na huwag papuntahin ang kanyang ina sa kasal. Ngunit hindi ito maintindihan ng dalawa. Bakit hindi siya pwedeng dumalo sa kasal? Kaya naman napilitang magsabi ng totoo si Taok Xiaoting. Ikinuwento niya sa kanila na, sa totoo lang, si Dao Feinhai na nagngangalang Taok Xiaodi ay kanyang kambal na kapatid na babae. Pagkatapos ay sinabi ni Taok Xiaoting na ang dahilan kung bakit hindi makakadalo ang kanilang ina sa kasal ay dahil hindi sinabi ng kanyang kapatid na babae ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kay Brother Shu. Kaya napagdesisyonan nilang magbantay ng salitan. Kinaumagahan, habang nagbabantay si Zihan, nakatulog siya. Lihim na umalis ng bahay ang ina ni Taok Xiaodi. Huli na nang magising si Taok Xiaoting. Kaya naman dali-dali niyang kinontak si Lian Sheng para hilingin na ihatid siya sa seremonya. Ngunit hindi alam ni Taok Xiaoting na pumayag na si Lian Sheng na sumama kay Carmen sa ibang bansa para magpagamot. Gusto sana niyang umalis nang walang paalam. Ngunit ngayon, isang tawag lang mula kay Taok Xiaoting. Hindi na siya makakapagkunwari pa. Hindi ako papayag. Ngunit matigas ang ulo ni Lian Sheng na walang sinuman ang makakapagpabago sa kanyang desisyon. Hindi niya pinansin ang pag-aalala ni Carmen at pinuntahan si Taok Xiaoting. Pagkatapos ay dinala niya si Taok Xiaoting sa seremonya. Nagmamadaling pumasok si Taok Xiaoting sa loob at nakita niyang paakyat ang kanyang ina sa entablado. Walang kaalam-alam si Taok Xiaodi at masaya pa ring nag-i-enjoy sa romantikong kasal. Tumakbo si Taok Xiaoting para pigilan ang kanyang ina, ngunit itinulak lamang ng kanyang ina ang kanyang kamay at nagpatuloy sa paglalakad sa entablado ng tulala. Agad na nawala ang ngiti sa mukha ni Taok Xiaodi. Nagtataka rin ang mga bisita sa party. Tita, si Dao Feinhai ba yan? Nahihiya si Taok Xiaodi na tingnan ng diretso ang kanyang ina at natatakot na malaman ang kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ang nangyari sa sumunod na sandali ay, sinabi ng kanyang ina na siya ang kapitbahay na si Chakay. Ang pahayag na ito ay lubos na nagpasakit sa puso ni Taok Xiaoting na nakatayo sa ibaba. Nagkita ang mag-ina ngunit hindi sila maaaring magpakilala. Magagawa lamang nilang batiin ang bawat isa bilang kapitbahay. Sinabi pa niya na abala ang ina ni Taok Xiaodi kaya't pinapunta niya ito. Pagkatapos ay kinuha niya sa kanyang bag ang kaunting dote. Ito ang iyong dote. Pagkatapos noon, inalalaya ni Taok Xiaoting ang kanyang ina pababa. Naghinala si Direktor Wu sa pangyayaring ito. Nang walang tao, lumapit siya para magtanong, ikaw ba si Chakay, ang sastre na gumagawa ng costume sa Hindian? Nang makuha niya ang sagot, nagsimula si Direktor Wu na mag-imbestiga. Pumunta siya sa bahay ni Brother Shu kinagabihan at tinawag si Feinhai na bagong kasal. Ang tunay na ina ni Keiyu ay si Taok Xiaodi. Nadama ni Brother Shu na lubos siyang niloko at nagalit siya dahil alam niyang sa unang pagkikita nila kay Taok Xiaodi, ang impresyon niya ay napakamapanlin lang nito. Hindi na kayang magsinungaling pa si Taok Xiaodi kaya't humingi na lang siya ng tawad. Ayaw nang magsalita pa ni Brother Shu at agad niya itong pinauwi kung saan siya nanggaling. Ngunit matigas ang ulo nito at ayaw umalis, umaasa na bukas ay patatawarin siya ng lahat. Kinabukasan, handa na ni Brother Shu ang mga papeles ng diborsyo at pinapirmahan niya ito. Pinayuhan siya ni Direktor Wu na kung matalino siya, kusa na siyang pumirma at umalis, kung hindi ay aalis siya ng walang dala. Malinaw na siya ang nagkamali, ngunit nagkunwari pa rin siyang inosente. Sa totoo lang, ang nasa isip niya ay puro kasamaan. Una, pupuntahan niya ang tiyuhin para pagpakitaan ng malasakit ni Brother Shu. Pagkatapos, sa kanyang nakasanayang pagsisinungaling, pupuntahan niya ang kanyang ina at sasabihin na inamin na niya ang lahat kay Brother Shu at pinatawad pa siya. Gusto raw nilang imbitahin ang kanyang ina para kumain. Inakala ni Taok Xiaodi na sa tulong ng kanyang mga magulang, makakabalik pa siya. Ngunit hindi inaasahang tumanggi si Direktor Wu na tanggapin ang manugang na ito. Ibunyag pa niya ang tunay na iniisip ni Taok Xiaodi, na kung naging tapat lang ito sa simula, hindi sana mangyayari ito. Ang masama pa,
siya, ang lahat ng ito ay nabunyag lamang dahil sa iba. Sa puntong ito, hindi pa rin makapaniwala ang kanyang ina na patuloy pa rin siyang niloloko ng kanyang anak. Nagdududa siyang nagtanong, hindi ba nila ako inimbitahan para kumain at magkita? Lalo itong ikinagalit ni Director Wu at inimbitahan niya ang kanyang hipag na iuwi ang kanyang anak. Hindi inaasahang naging matigas ang ulo ng ina ni Taok Xiaodi. Mahigpit siyang tumutol sa kanilang paghihiwalay at buong pagmamalaking sinabi, kahit na nagkasala ang aking anak, hindi ba nagkasala ang kanilang pamilya? Inaamin kong may kasalanan ako. Pagkatapos nito, umalis si Director Wu. Sa harap ng kahihiyang ito, hinila ng ina ni Taok Xiaodi ang kanyang anak palabas. Sinabi niya na sa buong buhay niya, hindi pa siya nakaranas ng ganitong matinding kahihiyan. Ngayon, dahil sa kasinungalingan ng kanyang anak, hindi na siya makatayo ng tuwid. Kinagabihan, natauhan si Taok Xiaodi. Pinirmahan niya ang mga papeles ng diborsyo at umalis. Samantala, si Lian Sheng, bago siya pumunta sa ibang bansa para magpagamot, humingi siya ng tulong sa lahat para lihim na magtayo ng stylist studio para kay Taok Xiaoting upang matupad ang pangarap nito. Pagkatapos, tinawag niya si Director Wu at prangkahang sinabi ang tungkol sa kanyang sakit. Ang paglalakbay na ito ay delikado at umaasa siyang matutulungan ni Director Wu si Taok Xiaoting sa kanyang trabaho sa hinaharap. Maaga pa lang ay pumunta na si Taok Xiaoting para hanapin ang kanyang kasintahan. Ngunit nakita niya ang eksena kung saan magkasama ang kasintahan niya at ang dating kasintahan nito. Akala niya ay nagkamali siya ng pagkakaintindi, kaya't naghintay pa rin siya ng paliwanag kay Lian Sheng. Nauna ako ng 10 minuto. Bakit may bisita sa bahay at hindi mo man lang sinabi sa akin? Hindi makapaniwala si Taok Xiaoting at patuloy pa ring umaasa na ang kanyang kasintahan. Sasabihin sa kanya na hindi ganoon ang nangyari. Ngunit sa kasamaang palad, sinaktan pa rin siya ni Lian Sheng. Sinabi niyang magkakilala na sila ni Director Wu sa loob ng 15 taon at sa huli, naramdaman pa rin niyang sila ang nakatadhana. Para sa kanya, panandalian lang ang lahat. Masakit ang kalooban ni Taok Xiaoting at tumakbo siya palayo. Nagtago siya sa isang sulok at si Lian Sheng naman ay bumagsak sa lupa pagkaalis niya. Lumabas na mayroon siyang brain tumor at napakababa ng tsansa na maging matagumpay ang operasyon. Kaya naman humingi siya ng tulong kay Director Wu para magpanggap upang tuluyan ng sumuko si Taok Xiaoting sa kanya. Lihim lang niyang pinagmamasdan si Taok Xiaoting na umiiyak buong araw at labis din ang kanyang pagdurusa. Hindi inaasahang natuklasan ito ni Taok Xiaodi. Hinabol palabas ni Taok Xiaodi. Hinanap niya sa buong paligid ngunit hindi niya pa rin makita si Lian Sheng. Inakala niya na dahil lang ito sa labis niyang pagkamis dito ay at naghahalusinate siya. Umakyat si Taok Xiaodi sa pamilyar na tuktok ng bundok. Bawat alaala ay bumabalik sa kanyang isip nang hindi niya nalalaman na ang taong pinakamamahal niya ay nasa likuran niya. Nang hindi niya na kayang bumitaw, biglang dumating si Director Wu at sinabi sa kanya ang lahat tungkol sa sakit ni Lian Sheng. Dahil sa isang hindi pagkakaunawaan 5 taon na ang nakakaraan, nawalan sila ni Lian Sheng ng pagkakataong magkasama. Alam ni Director Wu kung gaano kalaki ang sakit na ito. Ngayon, ayaw niyang matulad si Taok Xiaodi sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos, dinala ni Director Wu si Taok Xiaoting sa ospital para bisitahin si Lian Sheng. Inakala ni Taok Xiaoting na handa na siya, ngunit nang makita niya si Lian Sheng na nakahiga sa kama ng ospital, lahat ng kanyang kalmado ay gumuho na parang sirangday. Habang kumatos pa si Lian Sheng, gumawa si Taok Xiaoting ng 7 crane para sa kanya. Upang hindi malaman ni Lian Sheng na alam na niya ang tungkol sa sakit nito, sa tuwing magigising ito, tatawagin ni Taok Xiaoting si Director Wu upang palitan siya. Lihim ding binibisita ni Lian Sheng si Taok Xiaoting pagkatapos niyang magising, dahil natatakot siyang bawat pagbisita niya rito ay baka huli na. Hindi nagtagal pagkaalis niya, napansin ito ni Taok Xiaoting, ngunit hindi siya nagmadaling sumunod. Sa halip, sinakyan niya ang maliit na motorsiklo ni Lian Sheng at palihim siyang sinundan. Ngayon, si Taok Xiaoting naman ang lihim na nagpoprotekta sa kanya. Nang makita niyang bumagsak si Lian Sheng, agad na tumakbo si Taok Xiaoting patungo sa kanya. Sa sandaling iyon, tila nawala ng liwanag ang buong mundo. Sa kabutihang palad, naisugod si Lian Sheng sa ospital sa tamang panahon, kaya't nakaligtas siya sa panganib. Bago ang operasyon, lahat ay bumisita sa kanya maliban kay Taok Xiaoting na lihim na nakatayo sa labas, naghihintay ng himala. Ibinigay ni Brother Shu ang posisyon ng presidente kay Director Wu at siya naman ay nagsimula sa kanyang paghahanap ng pag-ibig. Nagsimula na rin sina Kaize at si Han sa kanilang romantikong paglalakbay. Tanging si Lian Sheng lang ang may benda sa ulo at ang kanyang minamahal. Ang kanyang kasintahan ay naghatid sa kanya sa isang masayang normal na buhay. Dito nagtatapos ang pelikula. Salamat sa inyong panonood sa buong video. Paalam at muli tayong magkita sa susunod na episode sa aming channel.